Nagulat si Austin nang mapagtanto kung sino ang babaeng nahiga sa kanyang hita. Kagagaling niya lang sa trabaho at kaagad na naupo sa sala upang saglit sanang magmuni-muni bago umakyat para makatulog. Hindi niya na binuksan ang ilaw dahil saglit lang siyang uupo roon. Kaya ilang saglit ay hindi niya inaasahang darating ang yaya ng anak at naupo sa sofa. Hindi nito napansin ang presensya niya at nahiga doon kalaunan. Ngunit ngayon ay nakapwesto ang ulo nito sa mismong hita niya. Hindi niya ito ginising. Hinayaan niya ang babae roon. Natitiyak niyang pagod ito sa kakaalaga sa kanyang anak. Kaya lang, hindi niya maiwasang pagmasdan nito habang nakapikit ang mga talukap ng mga mata nito. Maganda ang dalaga. Naiusal niya sa sarili. Kamusta na, Ethan? Bakas ang lungkot at pag-aalala sa boses ni Austin Fernandez habang kausap ang isa sa kanyang katiwala na si Manong Ponciano. Maayos-ayos na po siya ngayon, sir. Malaki ho ang naitulong ng bagong yaya niya. Nakikipag-usap siya sa bagong yaya at nakakagulat na nakuha niya agad ang loob ng bata. Maging siya'y nagulat sa nalaman dahil 1 buwan pa lamang na nagtatrabaho sa kanila ang babaeng si Mindy. Ngunit ganito na kalaking improvement ang kanyang anak kasama ang babae. Mabuti naman kung ganon, Manong Ponciano. Aniya na bakas pa rin sa boses ang pagkamangha. Masasabi niyang maswerte siya at sa tinatagal-tagal ng panahon ay nakatagpo rin siya ng tamang tao para mapabuti ang kalagayan ng kanyang anak. Salamat po sa inyo ni Aling Pasing, Manong Ponciano. Napangiti siya. Walang anuman yon, sir. Para ko na ring sariling apo itong si Ethan. Gusto ko rin na pinapaligiran siya ng mga mabubuting tao. Hindi madali ang pinagdaanan ng bata. Gusto naming lahat na makabalik ang mga magagandang ngiti ni Ethan. Natigilan siya sa huling sinabi ni Manong Ponciano. Guilty siya sa bagay na iyon dahil masasabi niyang malaki ang naging pagkukulang niya sa anak kung kaya't nagkaganoon si Ethan. Simula noong maghiwalay sila ng kanyang ina ay nagbago na rin ang pakikitungo ni Ethan sa lahat ng mga taong nakapaligid dito. Binaliwala niya noon noong una hanggang sa lumala at nagkaganon si Ethan. Nag-focus siya sa sarili niyang damdamin at nakalimutang may isang tao pa siyang dapat na pinagtutuunan ng pansin. Matapos ang pag-uusap nila ni Manong Ponciano ay nanatili siya nakatitig sa kawalan. Nahulog siya sa kumunoy ng pag-iisip. Ngunit natauhan siya nang bumukas ang glass door ng kanyang opisina. What the hell, Austin? Iyon ang kaagad na bumungad sa kanya mula kay Catherine, ang kanyang ex-wife. Nakasuot ito ng pulang bestida na ipinaresa ng pulang lipstick at makapal na eyeshadow na animoy kagagaling lang sa club. Tingin niya'y tama ang kanyang hula dahil nang lumapit ito sa kanya, ay kaagad niyang naamoy ang alak mula sa hininga nito. You cut my cards! Pinahiya mo ako sa mga kaibigan ko. Patuloy pa nito. Sa akin, hindi ka ba nahiya? I earned that money. I work hard for that. Pero nilulustay mo lang. Ani niya. Bigla itong tumawa. Oh, ano ngayon? Hindi alam ng daddy mo na naghiwalay na tayo. Kung ayaw mo umabot ito sa kanya, ay ibigay mo na lang ang lahat ng gusto ko. Hindi yung puro kareklamo. Nagtagis ang bagang niya. May anak sila ng babae. Kahit mahirap pakisamahan si Catherine ay nagsumikap siyang subukang mahalin ito. Ito kasi ang gusto ng magulang niya para sa kanya. Kaya lang at may ganitong ugali si Catherine. Hindi ito mapagsabihan. Ginagawa nito kung ano mang gustuhin nito. Masyado itong rebelde dahil lumaki itong spoiled. Matagal na silang hiwalay at nasaktan siya para sa anak niya, pero kailangan niyang magpakatatag. Hindi alam ng kanyang amang tungkol sa bagay na iyon at wala na siyang balak pang makipagbalikan sa babae. Kaya ito na lang natatanging paraan para matahimik ang lahat. Iritadong dinampot niya ang telepono at tinawagan ng bangko upang ibalik ang koneksyon yon sa cards ni Catherine. Dan, masaya ka na? Aniya sa iritadong tingin. Ngumisi naman si Catherine. Good boy, ganyan nga.
Wala ka rin naman kasi magagawa eh. Tapos ay pakanta-kanta pa itong nagtungo sa pintuan. Pwede ba kahit minsan, ayusin mo rin ang buhay mo? Kahit hindi na lang para sa sarili mo, hindi para sa anak mo. Ang anak mo mismo ang mapapahiya sa mga pinanggagawa mo. Pahabol niya pa, dahilan para mapatigil ito. Nakaangat ang kilay na bumaling ito sa kanya. What are you saying? Magaling ako sumayaw sa dance floor. Kaya kong inumin lahat ng alak sa bar. I can spend your money in just one snap. And that's talent. Magiging proud sa akin ang ano ko kapag narinig ngayon. Nito na nakangisi na animoy nababaliw na. Nagtagis ang bagang niya. Wala nang ang gamot para kay Catherine. Talagang sira na ang utak nito. Doon niya napagtanto ang lahat. Napapailing na lamang siya kalaunan. Inaantok na si Mindy, ngunit kailangan niyang panatilihing dilat ang mga mata. Maglalaba pa siya ng uniform niya bago matulog. Dahil dalawa lang ang uniform niya sa mansyon na iyon. Maghapon siya nagbabantay kay Ethan. Nakakaawang sitwasyon ng bata. 2 araw nang pabalik-balik ang dagnat at tuloy-tuloy ang pagbabantay niya rito. Ay nako, ang hirap talagang kumita ng pera. Kaya lang, hindi naman ito tungkol lang sa pera. Nakakaawa rin naman talaga ang bata. Kung bakit kasi walang pamilyang nag-aalaga sa kanya. Buti pa ako kahit mahirap kami. May mama ako nag-aasikaso sa akin. Si Ethan kasi wala. Nalungkot siya sa huling salitang kumawala sa bibig niya. Matapos siyang nagpatulog kay Ethan, kaagad siya nagtungo sa CR upang labahan ang uniforme. Gabing-gabi na. Hindi madalas umuwi ang kanyang amo, kaya't papetex-petex na lang siya sa bahay pagkatapos niyang asikasuhin si Ethan. Kung ano-ano lang niluto niya upang kumain lang ang bata, ngunit hindi ito kumakain kahit isang subo man lang. Naiina siya. Nag-aalala siya sa bata, ngunit tila walang pakialam ang mga magulang ng bata. Tila kung ituring ay isang hayop lang na pinaalagaan si Ethan sa iba. Matapos siyang makapaglaba, ay pagod ang katawan na nagtungo siya sa sala upang maupo saglit doon. Ngunit dahil sa pagod, ay napahiga na siya. Samantala, nagulat naman si Austin nang mapagtanto kung sino ang babaeng nahiga sa kanyang hita. Kagagaling niya lang sa trabaho at agad na naupo sa sala upang saglit na magmuni-muni bago umakyat para makatulog. Hindi niya na binuksan ang ilaw dahil saglit lang siyang uupo roon. Kaya lang, ilang saglit ay hindi niya inaasahang darating ang yaya ng anak at naupo sa sofa. Hindi nito napansin ang presensya niya at nahiga doon kalaunan. Ngunit ngayon ay nakapwesto na ang ulo nito sa mismong hita niya. Hindi niya ito ginising. Hinayaan niyang babae roon. Natitiyak niyang pagod ito sa kakaalaga sa kanyang anak. Kaya lang, hindi niya maiwasang pagmasdan nito habang nakapikit ang mga talukap ng mga mata nito. Maganda ang dalaga. Naiusal niya sa sarili. Ang tahimik at magandang umaga ni Mindy ay nabulabog sa nalaman niya kinabukasan. Nagising na lang siya isang umaga na nakahiga sa hita ng isang lalaki. Ang malala pa ay sa mismong hita pa ng kanyang amo, si Sir Austin Fernandez. Dahan-dahan siyang bumangon, pero bigla na lang nagmulat ang mga mata. Ang lalaki direktang tumama iyon sa kanya. Sorry po, hindi ko rin po alam kung paano ko. Hindi niya na natuloy ang sasabihin nang maalala ang ginawa niya kagabi. Matapos siyang maglaba ay nagtungo siya sa sala para maupo roon. Pero hindi niya inaasahan na mahihiga siya sa hita ng amo. Kinakabahang nakatitig siya rito. Sorry po ulit. Ilang saglit ay sumilay ang ngiti ng lalaki. No, it's okay. Alam kong hindi mo iyan sinasadya kagabi. Nakatulog ka naman ba ng maayos? Matagal bago siya nakasagot. Ilang saglit ay tumango siya. Ngunit bakas ang hiya sa mga mata. Tsaka napatango na rin ang lalaki at ngumiti ito. Then that's good. Aakyat na ako. Nito tsaka napahawak sa balikat habang naglalakad paakyat. Nakagat niya ang ibabang labi.
Natitiyak niyang sumakit ang likod ng lalaki dahil sa kagagawan niya kagabi. Parang gusto niya tuloy sa bunutan ng sarili sa katangahang nagawa niya. Dinala niya hanggang sa kusinang eksenang nasaksihan kaninang madaling araw. Ilang beses na dumaan sa isipan niya ang nangyari kagabi. Habang naghihiwa ng kung ano-anong rekados ay napapailing pa siya. At pahiya pa rin sa tuwing maalala iyon. For the first time, ngayon mo lang pinahiya sarili mo, Mindy. Bulalas niya sa sarili. Pagkatapos niya sa pagluluto ay kaagad niyang inakyat sa taas ang bata upang gisingin at asikasuhin ito. Rise and shine, baby boy! Aniya kay Ethan habang binubuksan ang kurtina ng malaking silid nito. Nagising naman kaagad si Ethan. Dahil sa liwanag ng araw na pumasok sa silid nito. Gising na po si Daddy. Nito nang tuluyan na itong magising. Natigilan siya. Hindi ko pa alam. Siguro maya-maya gising na rin yon. Inasikaso niya ang bata at ilang saglit ay kasama niya na itong bumaba. Nakahanda na rin ang pagkain sa baba upang makakain na ito at ang ama nito. Medyo nagulat pa nga siya nang makitang nasa baba na at nagtitimpla na rin ng kape ang lalaki. Nakasuot ito ng office suit at mukhang ready na rin pagpasok. Tuwing umaga ay ganito ang tagpo nila parate. Dapat nasasanay na siya, pero heto at nagulat siya. Siguro nga dahil sa nangyari kaninang madaling araw. Kakain ka na, Ethan? Aniya sa bata. Nilingon niya ito at nakitang nakatingin ito sa ama. Halatang umaasa ang batang papansinin ito ng ama. Ngunit imbes na gawin iyon, ay dyaryo ang hinawakan nito. Napalunok siya at binalingan muli ang alaga. Upo ka na, baby. Aniya sa bata, tsaka inalalayan ng bata na maupo sa upuan na nasa tabi ng ama. Ganito ang pag-uugali ni Austin mula nung dumating siya rito. Ngunit hanggang ngayon, ay ganun pa rin nito tratuhin ng anak nito. Sa mga oras na iyon ay nakaramdam siya ng inis na hindi niya mawari kung bakit. Siguro ay naaawa siya kay Ethan. Samantala, napapasulyap naman si Austin kay Mindy. Masarap magluto ang babae. Maliban doon, ay maalagain sa mga bata. Kanina pa nitong inaasikaso ang anak niya pagkababa at nakaligo na agad ang anak niya ng ganoong kaaga. Dahil hindi attentive sa pagkain ng kanyang anak, kaya sinusubuan nito ng babae. Nag-angat ng tingin si Mindy sa kanya. Saka lang siya natauhan. Umangat ang kilay niya sa naging intro ng babae. Sunday na po bukas. Kung hindi po kayo abala, baka po pwedeng samahan si Ethan sa playground. Parang gusto niya kasi kayong makasama. Ani Mindy. Natigilan siya ng balingan ng anak. Umaasa ito sa magiging sagot niya. Kita niya sa mga mata nito. Ilang saglit ay tumunog ang phone niya at nakita ang tawag ng sekretarya niya. Imbes na sagutin ng babae ay sinagot niya ang tawag. Sir, may problema po dito sa office about po kay Mr. Vladimir. Gusto niyo pong kausapin kayo bukas para hindi niya iatras ang balak niyang pag-pull out ng share niya sa kumpanya. Ani ng sekretary niya sa kabilang linya. Okay. Isat mo ang meeting naming dalawa bukas. Ani niya na may pag-aalinlangan sa boses. Tapos niya sa tawag ay nagtama ang mga mata nila ni Mindy. Narinig ito ang usapan nila at alam na kaagad nito magiging sagot niya. Kaagad na nagbawi ng tingin si Mindy sa kanya at bumaling sa anak niya. Bukas ibibila kita ng cotton candy sa park. Pwede rin naman tayong dalawa na lang maglaro. Dali natin yung mga laruan mo. Maraming mga bata sa park bukas. Makikipaglaro tayo sa kanila katulad ng nakaraan. Kinausap na ni Mindy ang anak niya at kita niya ang pagtango ng bata. Nagigilty siya pero wala siyang magagawa. Emergency iyon. At isa sa malalaking investor ng kumpanya, si Mr. Vladimir. Panay ang sulyap niya sa kanyang anak kasama si Mindy bago siya umalis. Hanggang sa mga oras na yon, ay guilt ang kumakain sa sistema niya. Medyo aburido siya na makapasok sa office. Dumagdag sa init ng kanyang ulo ang pagdating ni Catherine. I wanna buy a car. Kaya lang need ng authorization mo. Nito na nakangisi sabay pakita ng papeles. Kumunot ang noon niya.
Pero kabibili mo lang ng Lambo last year. Nagtaas ang kilay ang babae. And so, hindi ba pwedeng bumuli ulit? Gusto ko naman ng bago, nagsasawa na ako ron sa Lambo ko. Nagbitiw siya ng sarkastikong ngisi. Then tell your dad to buy you one. After all, we are strangers now. Hindi ako dapat ginagatasan mo. Aniya tapos sa iritadong kinuha ang laptop upang umalis. Nagtungo siya sa isang room upang simulan na ang meeting kasama ang ibang staff. Nandoon ang kumpare ng ama ni Catherine. Tiyak niyang hindi tutuloy roon ng babae dahil malalaman nito ang mga kalokohan nito at baka isumbong pa sa ama. Linggo, ngunit kahit ang araw na iyon ay kinain na rin ang trabaho ni Austin. Iyon dapat ang araw na kasama niya ang bata, pero inilian niya pa rin para sa malaking investor nila. May dala siyang chicken mula sa paboritong fast food ni Ethan. Nagtampo ang anak niya at gusto niyang kahit papaano'y mabawasan niyon sa pamamagitan niyon. Ngunit alam niya sa sarili niyang hindi niya mababawasan ang kasalanan sa anak. Bumuntong hininga siya at nag-ipon ng lakas bago umakyat at nagtungo sa silid ng anak. Ngunit naabutan niyang nakatulog na ang bata katabi si Mindy. Nakasuot ng pangtulog na Pokemon design ng kanyang anak. Nawala man siya sa tabi ng bata, ngunit nandoon naman ang babae upang punan iyon. At nagpapasalamat siya rito dahil doon. Ilang saglit ay nagulat siya nang biglang magising ang babae. Maging ito ay nagulat nang malaman na nandun siya sa pinto. Good evening po. Nakatulog na po si Ethan. Hindi niya na po kayo nahintay. Ani Mindy. Tumango siya at ngumiti. Ayos lang. Akmang lalabas ng babae nang bigla siya nagsalita. Salamat sa pagsama sa anak ko. Ani at binalingan ito. Tumango ito. Trabaho ko po iyon. May kalamigan sa mga mata ng babae nang sabihin niyon. Para ito itong may ngiti sa labi nito sa tuwing makikipag-usap sa kanyang anak. Ngunit gano'n na lang itong kalamig sa kanya. Aminin niyang nagulat siya sa ganoong side ng babae. Aalis na po ako. Matutulog na ako. Nito sa malamig na boses. Ilang saglit, bago niya nagawang tumango. Saka lang ito naglaho sa harapan niya. May mga panahong hindi niya maiwasang hindi mapatitig kay Mindy. Nag-iwan pa rin ng misteryo sa kanya ang pakikitungo sa kanya ng babae. Linggo ulit ng umaga at nakita niya itong kasama ang anak niya sa sala habang naglalaro ang bata at kasama ang babae. Hindi man lang nito nilingon ang gawin niya gayong alam nitong nakatingin siya rito. Bumuntong hininga siya at nagpatuloy sa paglalakad paakyat sa taas. Medyo naiinis siya sa hindi niya alam na dahilan. Dahil ba ganun siya kausapin ng babae? Dahil ba ganun siya tratuhin nito? Pero ano naman sa kanya yon? Hindi naman required na palangiti sa kanya ang mga kasambahay niya. Ang importante ay nagagawa ng mga ito ang trabaho nito. Mabait si Mindy sa anak niya. Malaking naging improvement ang anak niya simula nang dumating ang babae sa kanila. Iyon lang ang importante. What do you want? Iritado ang tono niya nang marinig ang langit-ngit ng pintuan ng kanyang opisina. Hindi niya na nakontrol ang ines na nararamdaman. Huli na nang malaman niyang anak niya pala ang nakatayo sa may pintuan. Namilog ang mga mata ng anak niya na nakatingin sa kanya. Kita sa mga mata nito na nagulat ito sa naging tono niya. Kahit siya hindi niya inaisahan na ito pala ang nasa pinto. Namula ang ilong nito at tila maiiyak na. Tapos ay tumakbo bigla palayo. Bago pa siya makapag-explain, ay nakalayo na ang anak niya. Kumuyom ang kamao ni Mindy nang malaman na umiyak ang bata dahil nagalit daw rito si Austin. Wala na nga itong panahon sa anak nito at ganun pa nitong tratuhin ng bata. Naiinis siya pero wala siyang magawa dahil yaya lang siya. Pinapasahuran siya ng Austin na yon. He's scary. I don't like daddy. Ani ng bata habang nakayakap sa leeg niya. Kinarga niya ito habang umiiyak. Matagal bago ito tumahan. Mag-bake na lang tayo ngayon. Gusto mo ba yon? Tuturuan kita at tutulungan mo ko. Iyon ang sinabi niya kaya ito natahimik. Kahit papaano ay nalihis ang sama ng loob ng bata at na-enjoy nito ang pagbibake kasama niya.
Nagluto sila ng croissant at halos maubos ng bata ang 3 piraso. Proud na proud pa ito sa niluto nito. "Daddy will like this." Natigilan ng bata nang maalala ang ginawa ng ama kanina. Hindi nito sinasadyang mabanggit ang pangalan ng ama. Alam niya namang gusto rin itong ipagmayabang ang gawa nito sa ama nito. Kaya lang ay hindi nito magawa. Pakiramdam niya ay si Austin mismo ang gumawa ng bakod sa pagitan nito at ng bata. "Dadalhin ko si daddy mo," aniya. Kahit naiinis siya sa lalaking yon, ay hindi niya hahayaang hindi matikman ni Austin ang pinagmamalaki ng anak nito, alang-alang kay Ethan. "Baka po ikaw naman ang pagalitan niya," nito na may pag-aalala sa boses. "Hindi siya magagalit, sinisiguro ko." Aniya at nagbitiw ng magaang ngiti sa bata. Sa isipan niya, subukan lang nito at baka masagot niya ito nang wala sa oras. Hindi niya alam kung gano'n na lang ito kamahalang kumpanya nito para piliin iyon kesa sa anak nito na sarili nitong kadugo. Mas dumagdag sa init ng ulo niya ang ideyang iyon. Matapos niyang iayos sa plato ang croissant, ay nakita niyang pag-aalala sa mga mata ng bata bago siya umakyat sa taas. "Ibibigay ko na sa daddy mo. Ayos lang, matutuwa siya dito." Ani at nagbitaw ng tipid ng ngiti sa bata. Saka siya umakyat nang makarating na sa mismong pintuan ng office ay kaagad siyang kumatok ng 3 beses. "Come in," nito sa loob. Bumuntong hininga siya bago tinulak ang pinto papasok. Nagtama kaagad ang mga mata nila ng lalaki nang makapasok siya. Lumipat ang paningin nito sa platong dala niya. Inilapag niya iyon sa desk nito at kasama roon ng fresh lemon juice. "Nasaan si Ethan?" Natigilan siya na magsalita ito. Inakala niyang hindi ito tatanungin ang tungkol sa bata. "Nasa baba po, kaming 2 po ang nagluto niyan at gusto niyang bigyan ka," aniya sa formal na boses. Napalunok naman si Austin at tumango kalaunan. Hindi nito inaasahan na sa kabila ng ginawa nito ay padadalhan pa rin ito ng anak. Kasi kung siya lang masusunod, hindi niya bibigyan ng lalaking to. Mabait si Ethan. Hindi siya marunong magtanim ng galit. Hindi deserve ng isang tulad niyang mapagalitan at paiyakin dahil lang sa simpleng mali. Hindi niya na napigilan na mutawi iyon sa kanyang bibig. Mabait si Ethan. Hindi siya marunong magtanim ng galit. Hindi deserve ng isang tulad niyang mapagalitan at paiyakin dahil lang sa simpleng mali. Nakapangalumbaba si Austin habang nasa opisina. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niyang mga sinabi ni Mindy. Halatang pinariringgan siya at imbes na direktang sabihin sa kanyang problema ay dinadaan pa nito sa ganon. Gusto niya namang kausapin ang bata pero hindi niya alam kung papaano magsimula. Idagdag mo pa na sinabi iyon ni Mindy sa kanya. Ani mo'y gini-guilt trip pa siya. "Excuse me sir?" Natauhan siya nang marinig ang boses ng sekretarya niya. Sa kanya napagtantong nagtaas na ng boses ang kanyang sekretarya. "Okay lang po kayo? Kanina ko pa po kayo tinatawag pero hindi po kayo agad umiimik." Ani ng babae. Kumurap-kurap siya at umayos ng upo. What? What is it? May problema ba?" Kumunot ang noo ng sekretarya. "Sir, ngayon na po ang meeting ninyo. Kanina pa po naghahantay ang mga bisita sa conference room." Napanganga siya nang maalala ang bagay na yon. Gano'n na ba siya ka-absent-minded upang hindi agad maalala ang tungkol doon? Of course, alam niya yon. Ilang beses siyang pinaalalahanan ng sekretarya niya kaninang umaga. Tapos biglang mabablangko siya. Parang gusto niyang sabunutan ng sarili sa iritasyon. Ilang saglit ay nag-present ng report sa mga staff niya. Ngunit as usual, ay lutang na naman ang isipan niya sa meeting. Mabuti na lang at nandyan ang mga staff niya para humarap sa mga ibabatong katanungan ng mga bisita. Nang mapansin na ilang beses na siyang pumapalpak sa araw na yon, ay napagdesisyon niya na lang umuwi ng maaga. Nagdahilan na lamang siya na masamang pakiramdam. For the first time ay lumiban siya sa trabaho. Naninibago siya. Bandang 7 pa lang nang makarating siya sa bahay at ang iyak ni Ethan ang bumungad sa kanya sa entrada pa lang ng bahay. Natanaw niya ang anak na umiiyak
kasama ang on-call na maid na minsan na rin kasama ni Ethan nung hindi pa dumadating si Mindy. Kasi sir, hinahanap-hanap niyang yaya niya. Sumbong sa kanya ng katulong. I want Ate Mindy! I want Ate Mindy! Paulit-ulit na sambit ni Ethan habang umiiyak. Paliguan niyo na lang po tapos dalhin niyo sa taas at paglaruin ng mga toys niya. Sigurado makakalimutan niya rin at malilibang. Kapag pagod na, makakatulog din yan tsak kalaunan. Niya naman sa katulong. Sige po, susubukan ko po. Ani ng katulong. Tsaka dumiretso na siya sa taas at nagsimula ng ayusin ang mga papel na aasikasuhin niya sa gabing yon. Maaga siyang umuwi at pinili na lang na dalhin ang mga trabahong dapat sanang gawin sa opisina. Mga bandang 10:00 na ng gabi natapos, dumiretso siya sa silid ng anak. Umaasang tulog na ito. Ngunit naabutan niyang gising pa rin ang bata. I want Ate Mindy! I want Ate Mindy! Nito habang nakasiksik sa sulok. Pagpasok niya ay binalingan kaagad siya ng katulong ng may pag-aalala. Hindi nito napatulog ang bata at nakakapanibago iyon dahil dati hindi naman sila nahihirapan sa pagpapatulog kay Ethan. Kanina pa siya riyan, sir. Tapos niyang maligo at nabihisa na natili na siya riyan. Ihintay niya raw po si yaya niya. Sabi ko nga sa kanya bukas pang balik nun ayaw niya po talagang makinig. Hindi daw siya matutulog hanggat hindi iyong si Mindy ang kasama niya. Mahabang paliwanag ng katulong. Kita naman sa babaeng ginawa na nga nito ang lahat na magagawa, ngunit talagang matigas ang kaniyang anak. Hindi ito papatinag at gagawin nito ang gusto nito. Manang-mana ito sa ex-wife niya kaya hirap siyang kausapin nito. Wala siyang magagawa. Day off ni Mindy. Hindi naman pwedeng wala itong day off at may day off ng iba. Kung pwede nga sanang wala itong day off, lalo pat hirap siya sa anak niya. Nahihiya siyang isipin na minsan, mismong anak niya ay hindi niya makausap at maintindihan. Pakiramdam niya ay failure siya pagdating sa bagay na yon. Ako na pong bahala, aniya sa katulong. Nagtaka naman ang katulong sa sinabi niya. Alam nitong hirap din siya sa pakikipag-usap sa anak niya, kaya pinagdududahan nito ang kanyang sinabi. Kita sa mukha nitong wala itong bilib sa kanya. Siya mismo ang nagsuot ng jacket nito at naglagay ng slippers nito. Tara, puntahan na natin siya. Aniya sa anak. Sakalang tila nagliwanag ang mga mata nito nang sabihin niya iyon. Ilang saglit ay natagpuan niya ang sariling nasa loob ng sasakyan kasama ang bata. Nasa daan pa lang ay panay na ang silip ng bata sa labas ng bintana na ani mong hindi ito makapaghintay na makarating sa kinaroroonan ng taong kailangan nito. Nasasaktan din siya at the same time dahil siya ang ama pero hindi siya ang gusto nitong makasama. May mga bagay na hindi niya nagawa para sa anak niya na ibang tao ang gumagawa. Ilang saglit ay narating nila ang bahay ng taong sadya nila. Ang gulat sa mga mata ng mga bumungad sa kanya, si Mindy, nakatayo roon at hindi makapaniwalang nandun sila ngayon. Ate Mindy! Sigaw ni Ethan sabay sugod ng yakap sa paboritong yaya nito. Paano niyo? Nito at hindi pa rin makapaniwala. Nasa resume mo ang address mo nung nag-apply ka. Sagot niya sa nagugulahang dalaga. Saka lamang nasagot ang katanungang gumugulo sa isipan nito. Hindi na ito nagreklamo nang pumasok kaagad ang kanyang anak. Wala na rin itong choice kundi hayaan ito sa gusto nito. Sakalang mahimbing na nakatulog ang anak niya patapos makatabi ang paboritong yaya nito. Nasa sofa siya at nakahiga at nakatingin lang sa kisame habang nakikiramdam sa paligid. Maliit ang bahay ng babae ngunit malinis. Walang masyadong gamit at hindi pambabae ang design ng paligid. Masasabi niyang ang bahay na ito ay sumasalamin sa katauhan ni Mindy. Malamig at walang kabuhay-buhay. Ilang saglit napansin niyang lumabas mula sa silid si Mindy. May dala itong kumot at unan at naglakad patungo sa kanya. Natitiyak niyang para sa kanya ang unan at kumot na dala nito. Salamat. Pasensya na sa disturbo. Aniya. Tumango ito. Ayos lang. Babalik na rin ako sa inyo bukas. Parte na rin ito ng trabaho ko.
Tsaka agad siyang tinalikuran bago pa man siya makapagsalita ulit. Tila parati nitong pinipigilan na pahabain pa ang usapan nila. Napabuntong hininga na lamang siya at sinundan nito ng tingin. Nagulat si Mindy nang bigla na lang magyaya si Austin na lumabas kasama ang bata. Noong nakaraan ay parang abalang-abala ito sa parating nakakatanggap ng rejection ng anak nito. Tapos ngayon, ito pa mismo ang nagyaya na lumabas sila. Nakakagulat ngunit masaya siya para sa bata. Ate Mindy, gusto ko noon. Itinuro ni Ethan ang malaking Pokemon na stuffed toy. Alam niyang gustong-gusto nito ang karakter na yon sa isang cartoons. Kaya lang, hindi nila pwedeng bilhin lang iyon. Kailangan nilang sumali sa baril-barilan para makuha iyon. Nagsisilbing premyo kasi ang stuffed toy na iyon para sa mga mananalo. Hindi siya magaling sa bagay na iyon, pero susubukan niya para sa bata. Subukan natin. Mahinang sabi niya kay Ethan. Napatalon si Ethan. Yay! Sinubukan niyang patamaan ng target para makakuha ng premyo. Ngunit hirap siya na tamaan iyon. Ilang beses siyang sumubok pero bigo siya sa huli. Kaya laylay ang balikat na binaba niya yung toy gun na hawak. Ngunit nagulat silang pareho nang may dumampot na pamilyar na kamay sa toy gun na gamit nila. Nang lingunin nila ay nalaman nilang si Austin pala. Natigilan siya at natulala. Animoy, isa itong gwapong karakter sa isang pelikula na handang makipagpatayan para sa minamahal nito. Napalunok siya at ilang saglit bago napagtantong natulala siya dahil kay Austin. Pahiya na agad siyang nagbawi ng tingin bago pa mapansin ng lalaki ang mga titig niya rito. Kinasa ni Austin ang baril sabay tutok. Napalunok siya nang tamaan nito ang target. Hanggang sa naubos nito lahat ng nakadisplay na target. Natauhan na lamang siya nang malaman niyang hawak na ni Ethan ang laruang gusto. Dahil nagawa daw lahat ni Austin ang task. Ngumiti siya sa bata at napansing tila may nakatingin sa kanya. Nang balingan niya si Austin, doon niya napagtantong nakatingin ang lalaki sa kanya. Kaagad siyang nagbawi ng tingin na tila napapaso sa mga titig na binibigay ng lalaki. Sinubukan nila ang anumang ride sa gustong sakyan ni Ethan. Takot na takot siya sa likuran ng mag-ama. Ilang saglit ay napansin niya kung gaanong kasaya si Ethan kasama ang ama kaya naglaho ang takot na nararamdaman niya at napalitan ng saya. Masaya siya para sa dalawa. Tapos sa nakakatakot na rides ay nagtungo sila sa ice cream parlor at binili ang lahat ng gustong flavors ni Ethan. Ate Mindy! Bulalas ni Ethan sabay gante ng pahid ng ice cream sa ilong niya. Siya ang naunang naglagay ng ice cream sa ilong ng bata at gumanti lang ito. Nagtawanan sila kalaunan, tsaka nagpatuloy na sa pagkain ng ice cream. Nagulat na lang siya ilang saglit nang biglang may naglahad sa kanya ng panyo. Napalingon siya. May-ari ng kamay na yon at nalaman na si Austin pala. Punasan mo ang ice cream sa ilong mo. Nito na nakatitig sa kanya. Dali-dali na tinanggap niya ang panyo at pinahid ang ice cream sa ilong. Binigyan naman ito ng wet wipes ang anak. Hindi maaalis ang tingin niya rito habang nagpupunas siya ng ilong. Nang akmang lilingon ito sa gawin niya, ay kaagad siyang nag-iwas ng tingin bago pa nito mahuling nakatingin siya rito. Kaagad na kumabog ng malakas ang dibdib niya, dahilan para mapahawak siya roon. Hindi niya maintindihan ang sarili. Pakiramdam niya ay magkakasakit pa siya sa puso gayong ganitong kalakas ang kabog nito. Bandang 8 na sila ng gabi nagdesisyon na umuwi. Papunta na sila ng parking lot nang may masalubong na hindi nila inaasahan. Nakasunod siya sa mag-ama. Oh baby, you're here! Tumakbo ang babae palapit kay Ethan at agad niyakap ang bata. Naalerto siya. Bigla-bigla na lang nitong niyakap ang bata at nakita niya kung paano itong nagulat at natakot sa kinikilos ng babae. Stop it, Catherine! Biglang nagsalita si Austin. Sa kanya napagtanto kung sino ang babaeng nasa harapan. Ito ang ex-wife ni Austin. Makailang beses niya nang marinig iyon mula sa bibig ng mga on-call maid ng mansyon. At sa wakas ay nakaharap niya na rin ito ngayon. What do you mean? I'm his mother too. Wala na ba akong karapatan ngayon?
Giit pa nito at ngumisi na animoy nanunuya pa. Kaagad na lumayo si Ethan sa babae at biglang tumakbo patungo sa kanya. Kaagad na yumakap si Ethan sa kanya nang makalapit na ito. Saka siya napansin ng babae. "And who is she?" Ani Catherine sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa na animoy isa siyang mababang nilalang na walang karapatang tumayo sa harapan nito. "Don't tell me ito ng bago mo. Kahit may anak ka na, pinatulan ka pa rin?" Namilog ang mga mata niya. Gusto niyang itama ang inakala nito, ngunit naunahan siya ni Austin. "So what, Catherine?" Namilog ang mga matang binalingan niya ang lalaki. Hindi niya inaasahang imbes na itama ang maling akala nito, ay pinatulan pa nito ang maling akala ng babae. "Pero, why do you care, Catherine? Hindi na dapat big deal sa'yo, diba?" Putol ni Austin sa muling pagsingit niya sana. Tapos ay pareho sila ng bata na hinila ni Austin papasok sa loob ng sasakyan. Nakita niya kung papaanong natulala si Catherine nang talikuran nila. Maging siya ay hindi makakilos sa loob ng sasakyan nang makapasok na roon. Hindi niya inasahang kay bilis ng pangyayari. Hindi niya alam kung papaanong mag-react matapos ang mga narinig. Bakit sinakyan ni Austin ang maling akala na yun ng babae? Anong balak nito? Wala siyang balak na sumali sa gulo nito, pero ito mismo ang nagpasok sa kanya roon. Nang makarating sila sa bahay ay inayaan siya ng lalaki na patulugin muna si Ethan. At nang makatulog ang bata dahil sa pagod, ay lumabas na rin siya ng silid nito upang lumipat na sana sa maid's quarter. "Can we talk?" Halos lumawa ang kaluluwa niya sa gulat dahil sa biglaan nitong pagsulpot. Ilang saglit ay kabado siyang tumango at sumunod siya rito patungo sa office nito. "Ano?" Napatayo si Mindy sa gulat sa sunod na narinig niya mula sa lalaki. "Ilang beses ko na pag-isip-isip habang pauwi tayo kanina. Maybe it's better to ride on. I want you to marry me, Mindy." Ani ng lalaki sa kanya na animoy ilang buwan nitong pinag-isipan niyon. Kaya lang, hindi. Dahil bigla-bigla lang ang desisyong iyon. Ilang minuto lang na nabuo ang plano na iyon. Hindi maliit na bagay ang kasal. Sagrado iyon para sa kanya. Pero kung i-offer sa kanya ng lalaki iyon, ay animong mumurahing candy lang iyon. Para sa pansarili mong interes? Mandadamay ka? Seryoso ka ba? Nagbitiw siya ng sarkastikong ngisi. "Wala na akong ibang makitang paraan to get rid of her." Nito sa seryosong boses. "Yayang gusto kong pasukin dito, hindi pong maging asawa ninyo." Nagtagis ang bagang nito at napasapo sa noo. "Then what's your plan now?" Napalunok siya habang nakatitig sa mga mata nito. "Aalis na lang ako. Maghanap na lang kayo ng ibang magpapanggap dahil ayoko." Akmang lalabas na siya sa office nang masalubong ang hindi niya inaasahang masalubong sa may pinto. Nakita niyang umiiyak si Ethan. Dumaloy ang sagana nitong luha sa pisngi. "Iiwan mo rin pala ako, Ate Mindy?" Nanginginig ang boses na sambit nito habang umiiyak na nakatitig sa kanya ang malungkot nitong mga mata. Hindi siya makakilos sa kinatatayuan. Kahit nang umalis si Ethan ay nananatili siya nakatayo. Ilang saglit pa bago niya napagtanto ang lahat at dahan-dahan na humakbang patungo sa silid ni Ethan. Ngunit sarado na iyon at tsak niyang hindi siya pagbubuksan ng bata kahit pa anong gawin niya. Ganito rin ang ginawa ng kanyang mga magulang sa kanya kaya alam niya ang sakit. Naranasan niya rin ang iwan. Naranasan niya rin ang pakiramdam na walang kumikilalang pamilya sa kanya. Hindi niya inaasahang babalik siyang tulala sa opisina ni Austin. Maging ang lalaki ay nagulat sa biglaang pagbabalik niya sa opisina nito. "Akin ang kontrata. Pipirmahan ko na." Niya na tila wala sa sarili. "Gagawin mo dahil sa anak ko?" Iritadong binalingan niya ang lalaki. Ngunit may iritasyon pa din sa mga mata nito. "Di ba ito naman ang gusto mo?" Niya. Pero gusto ko may full consent mo. Hindi lang dahil sa anak ko. Ayokong siya pang sisihin mo sa huli." Ganti nito.
parang gusto niyang matawa sa sinasabi nito. Hindi ako ganun. Gagawin ko at tatapusin ko kapag okay ng lahat. Aniya. Tahimik na nagkapirmahan sila ng kontrata. Aaminin niyang dahil nga sa bata kaya niya gagawin ito. Masyadong malambot ang puso niya pagdating sa mga katulad ni Ethan. Siguro dahil nakikita niya ang sarili niya rito. Ngayong pinasok niya na ang mundo ni Austin ay natitiyak niyang mahihirapan na siyang kumawala roon. Ngunit umaasa siyang may tamang panahon para roon. Sa ngayon, ito na lang muna ang nakikita niyang paraan para manatili sa tabi ng bata. Hindi niya ito iiwan hanggat hindi pa ito handa. Araw ng Miyerkules ang day off niya. Ginugol niya ang buong araw niya sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa ex-wife ni Austin. Matagal na itong hiwalay at si Austin pero in a relationship pa rin ang dalawa sa mga article na nakalap niya. Nagpapasalamat siya at natapos niya ang 2 years ng IT. Kaya kahit papaano ay alam niya ang mga pasikot-sikot para makuha ang mga kailangang impormasyon. Napagdesisyonan niyang doon na lamang ibuhos ang inis niya sa babaeng iyon. Oras na natapos ang responsibilidad niya sa mag-ana, ay hahanap siya ng matinong trabaho. Ang walang niyang to. Naibalalas niya nang may makuha siyang kahindik-hindik na informasyon sa data na nakuha niya. Inabando na nito ang anak tapos ay naging lasinggera. Ang mas malala pa ay ginagatasan nito si Austin sa kabila ng kasalanang nagawa nito sa pamilya. Natunto niya ang isang comment mula sa kakilala ng babae. Stalker na kung stalker, pero kailangan niya may malaman sa babae upang may panglaban siya sa oras na ginipit siya nito. From Pixie Dust. Alam niyo ba, involved din ang daddy niyo roon sa isang issue sa human trafficking? From Point Zero. Hindi naman daw yung totoo. Namilog ang mga mata niya sa nabasa niyang iba pang comment sa picture ng pamilya ni Catherine. Tuloy at napilitan siyang kontakin ang hacker niyang kaibigan noon sa college. Oh, naboard ka na ba sa pagiging yaya mo at naisip mo ulit akong guluhin? Ani ng kaibigan niyang si Jorex sa kabilang linya. Bigay ko sa'yo lahat ng sasahurin ko sa buwan na to. Kumalap ka ng impormasyon tungkol sa pamilya ng babaeng ipapadala ko sa'yo. Aniya tapos ay ibinigay niya ang buong pangalan ni Catherine. Magkano naman? 5,000. Nito na may paingos pa. 20k sahod ko rito. Ano naman ang gagawin ko dyan? Ang liit naman ng 20k. Nito na natawa pa. Ibibigay ko kay Shakira ang love letter mo. Narinig niya ang pagmumura ni Jorex sa kabilang linya nang bagitin niya ang tungkol doon. Kaibigan niya rin si Shakira noong college. May crush itong si Jorex kay Shakira kaya lang may boyfriend na ngayon si Shakira. Gumawa ng love letter si Jorex na napulot niya nang mahulog ito. Kaya ngayon, may panakot na siya kay Jorex. Oh hala, isan mo na. Ikaw talaga. Nito sa iritadong tono. Napangisi siya sabay send ng basic information tungkol kay Catherine. Sa loob lamang ng 2 araw ay nakuha niya ang buong impormasyon tungkol sa pamilya ng Catherine na iyon. At totoo nga, nakasabot sa human trafficking ang ama ni Catherine. Masyadong confidential kaya tagong-tago ang data nito. Saktong tumawag ang unknown number sa phone niya at nalaman na mismong si Catherine ang nasa kabilang linya. Witch, I need to talk to you. Pupunta ka rito ngayon sa address ng coffee shop na isasend ko sa'yo. Huwag mo akong pagintayin. Kahit sa tono ng pananalita at choice of words nito, ay halatang hindi na palaki ng tama. Mabuti na lang at kahit papaano'y nahiwalay si Ethan sa ina nito. Kundi, baka kasing balasubas na rin ito katulad ng ina nito. Jeez, ang tagal mo naman, you're 20 seconds late. Sinamaan siya ng tingin ni Catherine na animoy malaking kasalanan na nagawa niya. It's only 20 seconds, pero naghuhuramentado na ito. Kaya lang, baliwala sa kanya iyon. Wala naman kasi siyang pakialam sa dinadakdak nito. Tapos ka na nag-order? Nagbayad ka na ba? Aniya sa babae sabay hugot ng card niya na pag-aari ni Austin. Isa iyon sa binigay ni Austin matapos niyang pirmahan ang kontrata ng kanilang kasal. Magagamit niya ang card sa mga bagay na kailangan niya, katulad ngayon. Iba naman ang mismong sahod niya.
O baka naman wala ka ng pambayad. Narinig ko na bankrupt na kayo. Aniya na nakangisi. Namilog ang mga mata nito. Hindi nito inaasahan na nalaman niya ang isa sa pinakatatagong sekreto ng pamilya nito. Anong sinasabi mo? Nito sa galat na boses. Ngunit hindi pa natapos doon ang lahat dahil may iba pa siyang ibubunyag na ikagugulat nito. Baka atakahin pa ito sa puso dahil sa gulat. Later, mag-uusap tayo. Anong gusto mo? Umorder ka lang kahit ano. Sagot ka na. Baka kasi pambayad na lang ng taxi pa uwing pera mo eh. Aniya na nakangisi. Nanlisik ang mga mata nito sa inis. Dahil doon ay inilabas nito ang isang card nito. Hindi niya alam kung sarili nito ang card o baka galing lang din kay Austin. Alam niyang ginagatasan nito si Austin matapos bumagsak ang pagkabuhayan ng pamilya nito. Muntik nang mahuli ang ama nito sa iligal nitong mga gawain. Iniwan ng mga ito ang planta ng mga iligal na droga at hindi na nakabalik doon. Ang human trafficking issue ang dahilan kaya nalaman tuloy ang iba pang iligal na negosyo ng pamilya nito. Kumuyom ang kamao niya nang maalala ang batang nadamay dahil sa kabaliwan ng babaeng to. Nag-order pa ito ng mamahaling cake sa coffee shop na malaginto ang presyo. Masyadong mataas ang pride ng babae sa kabila ng pagmumulubi nito. Parang gusto niya tuloy itong pagtawanan. You know what? Kahit nagkahiwalay kami ni Austin noon, alam kong hindi siya naka-move on agad. Kahit ngayon, ramdam ko pa rin na may something sa mga tingin niya sa akin tuwing magkikita kami. Pagmamayabang nito, ngunit nanatili siya nakangiti. Talaga? Ganun pala si Austin? Ngumisi ito ngunit hindi nakatakas sa paningin niya ang iritasyon na dumaan saglit sa mga mata nito. Yes, at baka panakit butas ka lang. Kaya ngayon pa lang, magsimula ka nang mag-move on. Dahil natitiyak kong hindi rin kayo magtatagal. Sa ganyan kasi nagsimula talaga eh. Medyo cliché na kaya nahuhulaan ko na. Nito na may panunuya pa sa ngisi. Hindi niya pa rin maalis ang ngiti niya. Ipapakita niyang hindi siya natitinag kahit iritado na rin siya. Don't worry, mabuti naman akong tao. Tumagal man kami o hindi, ayos lang. Problema na kasi namin yung dalawa. And by the way, aalagaan ko rin ang maayos ang anak mo. Palalakayin ko siyang mabuti upang hindi maging katulad mo. Aniya rito at ngumiti. Tapos, may kinuha siyang folder mula sa bag niya. Lahat ng kasamaan ng pamilya niya sa mother's side ay hindi niya susundan. Dahil lalaki siya sa matinong pamilya. Kumunot ang noon ng babae at tumingin sa envelope na dala niya. And what the heck is that? Nito. Para yan sa'yo. Dinala ko. Tingnan mo. Inalahad niya ang envelope sa mesa. Dali-dali naman na binuklat ni Catherine ang envelope upang silipin ang loob. At nakita niya nga kung papaano itong namatla nang makita ang lahat sa loob ng dala niyang envelope. Surprise! Aniya na nakangisi. Lahat ng record ng illegal business na mayroon ng pamilya nito ay pinaprint niya. Lahat ng mga yon ay nakabalandra ngayon sa pagmumukha nito. Sunod-sunod ang mga pag-iling ni Catherine na animo ay nahihipnotismo sa mga papel na nakalapag sa table ng coffee shop. Kaagad na dinampot muli ni Catherine ang mga papel sa marahas na paraan. At kaagad na pinunit at kinuyumos iyon na parang maitatago ng ginawa nito ang dumi ng pamilya na ito ngayon nakabalandra sa papel. Umiling siya at ngumisi. Dahil tsak niyang drug user din si Catherine, alam niyang hindi na maayos ang takbo ng utak nito. Hindi na dapat ito pinapatulan. Kaya lang ay gusto niyang baliwin pa ito sa pamamagitan niyon. Wala siyang pakialam kung mabaliw man ito o ano. Ang gusto niya ay pagbayaran nito sa ginawa nito sa pananakot at pag-iiskandalo sa harapan ni Ethan. Punitin mo. Kahit durugin mo pa yan ng pinong-pino. Hindi mabubura ang lahat ng baho ng pamilya mo. Alam ko naman na gagawin mo yan.
Masyado ka kasing predictable. Kaya gumawa na ako ng backup. Aniya at pinakita pa sa phone niya ang picture ng napakaraming USB na nakakalat sa sahig. Hayop ka! Buliyaw nito takmang lalapitan siya kaya lang ay nagsalita siya. Pwede ko siyang ibigay sa kung sino-sino sa daan, kahit nga sa mga tao nandito ngayon sa shop na to. Aniya na nakangisi. Biglang tumulo ang luha ni Catherine. Alam niyang desperada ito, pero hindi niya inaasahang bibigay ito ng ganitong kadali. Please don't do that. Makukulong ang daddy ko. Hindi namin kaya na wala si daddy. Hindi pwedeng wala si daddy kaya please. Kulang na lang ay maglumuhod ang babae upang makiusap lang na pagbigyan ito. Umangat ang kilay niya. Kalaunan ay kumuyom ang kamao niya nang maalala ang kawawang bata na nadamay sa kabaliwan nito. Sana balang araw, ganito rin magmakaawa ang babaeng ito. Oras na ayawan nito ng anak nito at itakwil. Kaya lang ay hindi kay Ethan nagmakaawang babaeng ito kundi sa kanya. Kaya naiinis siya. Huwag na huwag mo nang guguluhin ang pamilya ko. Lalong-lalo na si Ethan. Kung ayaw mong bukas na bukas din, ay may sumugod na mga pulis sa bahay ninyo. Banta niya sa babae. Walang pagdadalawang isip na tumango ang babae. May mas pakialam pa ito sa ama at ina nito kaysa sa sariling anak. Hindi niya lubos maisip na may ganitong klaseng ina pala sa mundong ito. Kasi kung siya na lang sana ang naging ina ni Ethan, tiyak niyang hindi niya magagawang ihiwalay sa kanya kahit isang minuto lang ang kanyang anak. Tiyak niyang ibibigay niya ang lahat ng pagmamahal na kailangan ng bata. Hindi siya perpekto, pero sisikaping hindi magkulang dito. Magkaiba silang dalawa, at nasa harapan niya ngayon ay ang salungat sa kanya. Are you kidding me? Inutusan mo bang asawa mo para takutin ako? You know what? I called her to a coffee shop just to talk about our lives. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa kanya. Gusto kong alamin ang married life niya. I just want us to be casual. Pero anong ginawa niya? She threatened me. Umagang-umaga ay sinalubong siya ni Catherine ng kung ano-anong kwento tungkol kay Mindy. Hindi niya alam na nagkausap ang dalawa at lalong hindi totoong inutusan niya ang babae para takutin si Catherine. Kahit bago niya lang nakilala si Mindy, alam niyang hindi magagawa ng babae yon. Desente itong babae sa kabila ng hirap ng buhay nito. Hindi ito katulad ni Catherine. Kaya nga hirap siyang paniwalaan ngayon ang mga pinagsasasabi ni Catherine. Lalo na't galing mismo yon kay Catherine. I don't know what you're saying, Kath. You're accusing an innocent person. Baka nakakalimutan mong may kaso ng ganyan ngayon. She's my wife now. And you're talking like she's an evil here. Hindi ko nagugustuhan ng mga pinagsasasabi mo sa kanya. Napanganga ang babae. Dati-rate ay ito ang pinapanigan niya kahit alam niyang mali ito. Nasasanay itong masyadong pampered sa kanya. Nasasanay itong tinotolerate niya lang ang masamang ugali nito. But not now. At alam niyang napansin niyo ng babae. He doesn't like her before. Pero tinuturuan niya ang puso na yakapin ng pagkatao ni Catherine dahil ito ang gusto ng pamilya niya sa kanya at kailangan niya iyong sundin. Kaya lang, kahit ilang beses niyang pilitin ang sarili, ay hindi talaga. Ang kaya niya lang ay ispoil ang babae. Kaya niyang ibigay ang lahat ng material na bagay, ngunit hindi ang puso niya. An innocent? Look, bigla niya lang pinakita ang lahat ng to sa harapan ko. Bigla niyang pinakita ang lahat ng mga illegal business ni Daddy. Lalo na tong human trafficking. Natigilan si Kath nung mapansin na natigilan siya. Natigilan siya dahil hindi niya inaasahan ang mga nakikita ng mga mata niya. Sa dami ng mga papel na may records ng mga illegal business na sinasabing sa ama nito, ay kulang pa ang ilang taon na pagkakakulong. Ang records na nakabalandra sa harapan niya ay tama lang para hatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong ang taong nasa likod ng mga records na iyon, which is ang ama nito. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane?
Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Gandang Leia, Lenlen from Nueva Ecija, at Lucila Banabatak from General Santos City. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Bakit ngayon ko lang nalaman to? Niya na may gulat sa boses. Buong pag-aakala ng kanyang ama na malinis at buhay santong pamilya ng babae. Gayon lang tila nabuksan ng totoong pagkatao ng mga ito. Masahol pa ang mga ito sa hayop. Success siya sa mga bahong nagkalat sa table na yon. Baho ng pamilya ng babaeng nasa harap niya. Hindi totoo ito. Gawa-gawa niya lang ito. Huwag kang maniwala sa mga to. Hindi magagawa ni daddy mga to. Kaagad nitong kinuha pabalik ang mga papel at tinapon ito sa table niya. Pinulot niya ang isang papel na naglalaman ng mga records sa mga taong niloko at binenta sa ibang bansa upang nakawan ng mga body organs. Hindi makatao ang mga pinagagagawa ng mga ito. Unti-unti siyang nag-angat ng tingin sa babae. Inihulog niya ang papel sa sahig. You and your family are disgusting. Tao pa ba kayo? Kumunot ang noon niya sa inis na nararamdaman. Sa inis niya ay nagpatawag siya ng bodyguards at pinakaladkad sa labas si Catherine. Hindi niya kayang sikmurain ang presensya ng babae pagkatapos ng mga nalaman niya. Tumawag siya ng tauhan. Gusto kong sundan niyo si Mindy Hermasada. Gusto kong alamin niyo ang lahat ng kinikilos niya simula ngayon. Niya sa tauhan. Masyadong confidential ang mga impormasyong nakuha nito kaya gusto niyang malaman kung sino ba talaga si Mindy. Paano ito naka-access sa ganoong kaimportanteng data? Sa kabilang banda, tahimik ang paligid nang dumating ang madre na close ni Mindy na may dalang cake. Pero kahapon, birthday ng isa sa mga bata natin dito. Nito tumingala sa asul na kalangitan. Tumango siya. Salamat. Ilang taon na rin nung postulant pa lang ako tapos isa ka sa ampon namin dito. Nakapagtapos ka ng IT pero hindi ka naman nag-apply sa related sa course mo. Nagkibit-balikat siya. Hindi ko naman linya ang course na napili ko. Wala akong choice dahil iyon lang ang kaya niyo para sa akin. Malit lang din ang apunan at wala namang masyadong nagdo-donate. Hindi tulad ng ibang ampunan. Pero dumating si Mr. Fernandez. Ani sister, natigilan siya. Ito ang ama ni Austin, si Robert Fernandez, ang taong isa sa nagligtas ng buhay niya. Sakitin siya noon ngunit nandyan si Mr. Fernandez upang mag-sponsor sa hospital bills niya. Hindi lang siya natulungan nito, maging ang ibang mga kasama niya sa ospital. Nang lumaki siya ay nangako siyang ibabalik niya pa rin pabalik ang utang na loob niya kay Mr. Fernandez. Nung malaman mo nagkaproblema ang mga Fernandez, ay pumasok ka bilang yaya ng apo ni Mr. Fernandez. Sa puntong yon, nakabawi ka na sa utang mo kay Mr. Fernandez, iha. Ani ng madre. Pagkatapos nito, ay piliin mo na ng maayos ang trabaho. Baka sa susunod ay makita naman kitang janitress sa isang mall. Natawa na lang siya. Imbes na humanap ng stable na trabaho, ay heto siya at kung saan-saan na lang nagpupunta. Matapos niya makausap ang babae, nagpaalam na siya rito. Kaya lang, ganun na lang ang gulat niya nang biglang sumulpot ang sasakyan ni Austin sa harapan niya. Kita niya ang lamig sa mga mata nito na kung makatingin ay tila may atraso na naman siya. Happen, kanina pa kita hinihintay. Uuwi na tayo. May kaseryosohan sa boses nito nung buksan nito ang pinto para sa kanya. Hindi niya alam kung papaano nito nalaman ang lokasyon niya. Hindi niya alam kung papaano ito nakarating doon. Habang nasa biyahe, hindi niya alam kung papaano ang kausapin ng lalaki.
Alam ko ng lahat, Mindy. Narinig ko ang lahat. Hindi mo na kailangang mag-explain. Biglang nagsalita si Austin. Hinintay niyang pagalitan at sumbatan siya ng lalaki matapos nitong marinig ang sinabi niya roon sa madre. Pero hindi iyon nangyari. Dumaan ang ilang araw hanggang sa dumating muli ang linggo. Tuwing linggo ay hindi pumapasok si Austin. Nilalaan nito iyon sa anak nito. Nakakasama siya dahil siya ang yaya. At iyon naman talaga ang papel niya sa buhay ng mag-ama. Pinikit niya ang mga mata niya nang marinig ang holy songs na kinakanta ng mga choir ng simbahan. Ninanamdam niya ang mga magagandang boses na iyon. Nasa simbahan sila kasamang mag-ama. Bago sila magtungo sa kung saan man nila balak pumunta, ay dumaan muna sila sa simbahan. Tapos noon ay pag-aalay na sa Diyos. Hindi naman required talaga na hawakan ng kamay dahil pwede namang itaas lang ang mga iyon sa ere. Kaya lang huli na dahil hinawakan ni Austin ang kamay niya at itinaas sa ere. Napalunok siya sa ginawa ng lalaki. Ilang minuto rin silang nagkaganon hanggang sa matapos at pinasa na ang lagayan ng pera sa mga tao upang lagyan ng alay na pera para sa simbahan. Hanggang sa natapos ang seremonyas ay ramdam pa rin ni Mindy ang init ng kamay ni Austin habang hawak nito ang kamay niya kanina. Hindi pa rin maalis iyon sa isipan niya. Parang gusto niyang pagsampalin ng sarili. Nasa simbahan siya tapos puro kalandian ang iniisip niya. Umayos ka, Mindy. Naibulong niya sa sarili. Ha? Napatalan siya sa gulat na magsalita ang lalaki sa tabi niya. Hindi niya inasahang maririnig nito iyon. Wala. Ani at pahiyang na unang maglakad. Kasabay at hawak nito sa kamay si Ethan, kaya wala siyang problema. Diretso muna sila sa kainan upang kumain bago sila magtungo sa amusement park. Ayos ang ba sa'yo napili namin? Ani Austin sa kanya na makapili ang dalawa at tahimik lang siya sa likod. Hindi niya naman ini-expect na tatanungin siya sa gusto niyang kainan. Kung anong gusto niyo, ayos lang. Wala namang kaso sa akin. Aniya sa formal na tono, ngunit kabaliktaran ang nararamdaman niya sa loob-loob. Kinakabahan siya. Kung bakit kasi biglang may pagganito. Yaya lang naman siya at hindi na dapat big deal kung ano man ang gusto niya. Ate Mindy, sorry. Dapat tinanong din namin ang gusto mong food. Okay lang po ba? Naisip namin ng seafood pero kung... Kaagad siyang umiling sa sinabi ng bata. Hindi, ayos lang talaga. Walang kaso sa akin, baby. Wala namang problema si ate. Kahit anong gusto niyo, okay lang. Upang makumbinsi ang bata ay ngumiti pa siya. Kaya lang nakatingin sa kanya si Austin at tila may nakakalokong ngisi pang nakabalatay sa labi. Napalunok siya at nagtataka kung bakit ganoon ang ekspresyon sa mukha nito. Ni mo'y natutuwa sa reaksyon niya ang lalaki. Okay lang daw sa kanya, baby. Tara na. Tapos binalingan ulit siya ni Austin. Kulang na lang ay hawakan siya ng lalaki sa kamay upang hilahin at hindi siya mahuli sa lakad ng dalawa. Masaya si Ethan nang makarating sa restaurant. In-order nito ang lahat ng gusto nito. Nang magsimula ng ihain ng orders nila, ay excited na rin ang bata. Kita ang ganado nitong pagkain. Tapos nun, dahan-dahan, uminom ka muna ng juice. Aniya sa bata, sabay abot ng baso ng pineapple juice dito. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti habang pinagmamasdan ang mag-ama. Parang kailan lang, halos magmakaawa ang bata para bigyan ng kaunting atensyon ni Austin. Ngunit ngayon, ay heto at nakalaan ang buong araw na iyon para sa bata. Lahat ng atensyon ng ama ay nakasentro sa bata. Kaya hindi na siya magtataka kung bakit ganito na lang ang kislap ng mga mata ng bata. Kung hindi matino ang pag-iisip ng ina ng bata, walang ibang makakapagbigay ng kalinga sa bata, kundi ang ama lang. At nagpapasalamat siya dahil ngayon pa lang napagtanto na ni Austin ang bagay na iyon. Maaga pa lang ay naibigay na nito ang totoong hinihingi ng anak nito. Ilang saglit pa ay nabulabog ang lahat ng kasiyahan sa harap niya nang mapansin na tila may nakatingin sa kanila sa malayo. Nang tingnan niya ang paligid, ay natagpuan niya kaagad ang may-ari ng mga matang iyon. Si Catherine.
Nakaupo ito sa kabilang table. May kausap itong lalaki. Panay ang bato ng masasamang tingin sa kanya ang babae. Naramdaman niya ang iritasyon kung bakit basta dinami-rami ng restaurant sa syudad ay doon pa talaga napili ng babaeng yun na kumain. Nang matapos sila ay sabay na silang lumabas. Binantaan niya itong huwag nitong guluhin ng mag-ama, kundi ipapakalat niya ang dumi nito. Kaya ngayon, hindi ito lumapit sa kanila. Halatang natakot talaga ito sa sinabi niya. Huminga siya ng malalim nang palabas na sila. Akala niya dahil nakalabas na sila ay matatapos na ang lahat. Kaya lang, hindi pa pala dahil biglang nasalubong nila ang babae. Kaagad na nagtago si Ethan sa kanyang likod. Halatang natakot naman ang bata sa huling pagkikita ng mga ito. Nagtagis ang bagang niya. Sumilay ang ilang insultong ngisi ni Catherine tapos ay tumingin sa kanya. Oh, mukhang nagawa mo ring lokohin ang anak ko. I wonder if anong klaseng kalokohan ang pinagsasasabi mo sa kanya para matakot ng ganyan. Kaagad na humarang si Austin. Pumasok na kayo sa sasakyan, ani Austin sa kanila. Wala na siyang choice kundi ang sundin ang sinabi ng lalaki. Kasama niya si Ethan na pumasok ng sasakyan. Ilang saglit na nag-usap sina Austin at Catherine roon. Nakita niya kung paanong niyakap ni Catherine si Austin. Ani mo'y may kirot siyang naramdaman sa kasuluk-sulukan ng puso niya nang makita iyon. After all, that's his ex-wife. May pinagsamahan ng dalawa. At may anak ang mga ito. Pero bakit na lang ganong kalungkot ang nararamdaman niya? Ibang lungkot ito. Lungkot na hindi niya dapat maramdaman. Ako nang bahala sa kanya. Ani kay Austin nang mailapag nito ang bata sa kama. May kalamigan sa tono ng boses na. Gusto niyang pigilan ngunit hindi niya makontrol. Hindi niya rin alam kung bakit siya nagkakaganto. Are you okay? Natigilan siya sa pag-aayos sa kumot na tinakip niya sa katawan ng bata. Kumunot siya ng balingan ng lalaki. Ayos lang ako. You can tell me, Mindy. Nagtagis ang bagang niya. Wala. Ganyan ka pa talaga. Kita naman sa mukha mo na may gusto kang sabihin. Hindi mo kailangang itago. Udyok pa nito. Nainis na siya kaya hinarap ito. Kung may problema man ako, akin na lang yan. Dahil personal na buhay ko yan. Sa tingin ko hindi kasama sa pinirmahan kong kontratang tungkol sa personal kong buhay. 'Di ba? Tumango ito at nagbitiw ng mapait na ngiti. Then, bakit ginawa mo yun? Natigilan siya. Medyo naguluhan. Tinakot mo si Catherine. You even dig some sensitive information. Gante nito. Natigilan siya at doon lang napagtanto kung ano ang tinutukoy nito. At hindi niya inaasahang aabot iyon sa lalaki. Siguradong nagsumbong dito si Catherine. Nagbitiw siya ng hilaw ng ngiti. So, ano to ngayon? Nagsumbong na pala sa'yo ang babaeng yan. Pagagalitan mo ba ako dahil ginawa ko yun sa ex-wife mo? Magagalit ka ba kasi hindi ko na dapat pinakialaman ng ex-wife mo itong buhay ninyo? Well, ngayon pa lang magsasorry na ako. Pasensya na kung sumobra ako sa parting yan. Pasensya na kasi hindi ko napansin. Mabuti na lang at napigilan niya ang luha na buntik nang bumagsak sa mga mata niya. Hindi niya rin maintindihan ang sarili. Hindi naman dapat ganito ka-emosyonal. Kaya bakit siya nagkakaganito? Nanatiling nakatitig sa kanya ang lalaki. Ayaw kumibo. Pasensya na. Nakalimutan ko ang boundaries ko. Isa akong fake na asawa. Kasalanan ko to dahil pakialamera ko. At kung hindi ko nakontrol ang sarili ko, hindi na po mauulit, sir. Aniya na diniinan ng salitang sir upang maipamukha sa sarili kung gaanong kalayo ang agwat nila sa isa't isa. Akmang aalis na siya nang bigla na lang nitong hinila ang kamay niya at huli na nang mapagtantong kinulong siya nito sa mainit nitong yakap. Namilog ang mga mata niya sa gulat. Hindi niya inasahan iyon. I like you. Mas lalo siyang naistatwa at hindi na nakagalaw sa sunod niyang narinig. Higit sa lahat iyon ang mas hindi niya inaasahan talaga.
Nasaktan ako nang marinig kong nilapitan mo lang kami dahil may utang na loob ka sa ama ko. Na-intensyon mo na pala nung una pa lang natulungan kami. Lahat ng ito ay parte lang ng plano mo. Napasinghap siya sa sunod nitong sinabi. Kaya lang, imbis na sumbatan ka, ay gusto kong baguhin ang nararamdaman mo. Gusto kong mahalin mo kami ng anak ko ng totoo. At nagpapasalamat ako dahil nangyari na nga. Mababakasan ng sigla sa boses nito. Tinulak niya ang dibdib nito. Namumulang mukha na payuko siya. Hindi niya magawang tignan ito dahil sa mga narinig niya mula rito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Aniya at kabado. Okay, ayos lang kahit di mo aminin. Nanunod siya ang boses nito. Pero bakit ka nakasimangot kanina habang pauwi tayo? Hindi naman ah. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Umiwas siya ng tingin. Dahil ba kay Catherine? Kunot ang noon na binalingan niya ito. Kasi naman tapos na kayo noon tapos lapit pa rin ang lapit. Kahit ilang beses ka nang ginago na nilalapitan mo pa rin. Alam niya naman na may asawa ka na. Bakit hindi na lang kayo magbalikan kung ganun? Hindi yung ginagamit niyo pa ako. Mahihimigan ang galit sa boses niya nang sabihin ito. Huli na, bago niya napagtanto ang nasabi. Namilog ang mga mata niya at napansin niyang natigilan din si Austin. Ilang saglit ay sumilay ang nanunudyong ngisi ng lalaki. Ang ibig kong sabihin, takot si Ethan sa babaeng yon, kaya dapat hindi na siya lumalapit sa inyo. Tapos, hindi niya na natapos ang sasabihin. Nang lumapit ang lalaki at pinatakan siya ng mabilis na halik sa labi. Namilog ang mga mata niya at kaagad na dumapo ang palad niya sa pisngi nito. Kaagad siyang umatras at sa isang iglap ay naglaho siya sa harapan ni Austin. Hindi niya inasahang gagawin ito iyon. Diretso siya sa silid at napahawak sa dibdib. Ang pamilyar na pagwawala ng puso niya ay nangyari ulit. Ngunit sa pagkakataong yon ay mas malala iyon. Dahil sa ginawa ni Austin kagabi, kaya hindi kaagad siya nakatulog. Kaya kinaumagahan ay namilog ang mga mata niya nang malaman na late na siya. Dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa silid ni Ethan. Ngunit nalaman niyang wala roon ang bata. Halos takbo na ang ginawa niya nang pababa na siya. At naabutan niya ang note sa labas ng ref. From Austin. Initin mo na lang ang ulam sa ref, kumain ka na. Dinala ko na sa school ang bata. Magte-text ako mamaya, sa labas tayo kumain. Tapos, my heart pa na nilagay sa dulo ng note nito. Namula ang mukha niya sa nakita. Kaya wala siyang ibang ginawa kundi ang maglinis at laban ang lahat ng mga nasa labahin. Hanggang sa dumating ang 5 ay nakatanggap siya ng text. From unknown. Lumabas ka na, naghihintay ako sa labas. Napangiti siya nang hindi niya namamalayan. Kaagad siyang nagbihis ng maayos at nagpabango. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lang siya kasaya. Pagkalabas niya ay isang itim na van ang pumarada sa harapan niya. Sa isang kurap ay may lumabas sa van at may lumabas sabay sugod sa kanya. Hindi niya na nagawang sumigaw at tumakbo dahil sa bilis ng pangyayari. Hinila siya ng 3 tao papasok sa van, sabay takip ng panyo sa bibig niya. May kung anong naamoy siya roon. Dahilan para mawalan siya ng malay. Nawalan ng lakas ang tuhod niya at hindi na alam ang sunod na nangyari. Nagawa na namin ang parte namin. Ida-drop na namin siya sa lumang bodega mamaya. Kayo nang bahala. Magbabakasyon na kami nito pagkatapos. Masyado na kaming mainit sa mata ng mga pulis. Narinig niya ang usapan sa paligid. Hindi niya na alam kung anong nangyayari sa paligid niya. Hindi niya malang magawang gumalaw. Nakalugmok siya sa kung saan. Tanging mga boses lang ang naririnig niya. 2 araw, akala ni Austin nung una na nalit lang ang babae o baka nagulat ito at nahiya kaya ayaw sumipot sa sinabi niya. Naisip niya rin na baka nilayasan siya. Kaya lang, nasa bahay pa ang lahat ng gamit ng babae. Maging ang bagong palit nitong damit ay nasa labahin nito. Hindi nito dala maging ang pera nito at nakita niyang kinuha nito ang note niya sa ref.
Noong una ay nagdadalawang isip pa siyang i-check ang CCTV ng bahay dahil baka totoong nilayasan na nga siya ng babae matapos nitong nakawan ng halik. Gusto niyang mag-sorry dahil hindi siya nagpaalam. Dapat naging respectful man lang siya. Hindi yung basta-basta niya na lang iyong ginawa. Nakakabastos talaga iyon sa part nito. Kaya lang, iba ang nakita niya sa CCTV. Nakita niya kung paano ngumiti ang babae sa video. Tapos naglinis at kung ano-ano ang ginawa nito pagkatapos. Hanggang sa nakita nitong pinulot ang phone nito. May nag-text ito at kaagad na nagbihis pagkatapos nun. Kaya lang nakakunot ang noon niya sa part na yon. Dahil hindi naman siya nag-text ng oras na yon. Kaagad niyang iniwan ang monitor at mabilis na nagtungo sa silid ulit ng babae. Nagbabaka sakaling may makuha siyang information. Tapos, napansin niya ang phone nito. Kaagad niya itong dinampot at tinignan ng mga text. Magandang 5, nakatanggap ito ng text mula sa unknown number. From unknown. Lumabas ka na. Naghihintay ako sa labas. Napatingin siya sa CCTV sa labas ng silid ng babae. Nakita niya rin ang isang CCTV na nakatapat sa ref nila. Hindi malabong nabasa ng taong yon ang sinulat niyang note sa ref. Kaya ginamit nitong opportunity iyon upang gamitin at lokohin si Mindy. Kinuha niya ang baseball bat sa lagayan niya, tapos hinampas niya ang CCTV nila roon. Tapos ay tumawag siya sa technician. Palitan mo lahat ng CCTV sa bahay. Siguraduhin mo ang ikakabit mong bago ay yung hindi basta-bastang nahahack at napapasok ang security system. Aniya sa tauhan. Wala nang CCTV sa labas ng bahay dahil pinapalitan niya iyon, kaya lang hindi ka agad na asikaso. Kumuyom ang kamao niya. Iyon ang isa sa pinagsisisihan niya. May gusto akong ipatrace na number. Gusto kong mapuntahan ka agad iyon maya-maya. Aniya sa tauhan niya. 2 araw nang wala ang babae. Nag-aalala na siya at baka nga may nangyari ng hindi maganda rito. Naalala niya ang mga patong-patong na illegal business ng pamilya ni Catherine. Si Mindy lang ang may nakakaalam niyon. Kaya mas lalo siyang naginala na si Mindy ang target nito dahil sa bagay na yon. Bakit 2 araw na hindi umuwi si Ate Mindy? Sa huli ay naitanong ng anak niya habang nasa biyahe sila. Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko si Ate Mindy mo. Aniya sa anak. Ngumuso ang anak kaya ginulo niya ang buhok nito. Ramdam niya ang pagtatampo nito gayong hindi mala nagpaalam ang babae bago umalis. Daddy, sana si Ate Mindy na lang naging mommy ko. Natigilan siya sa sunod na sinabi ng bata. Napakurap siya at kumabog ang puso niya. Hindi niya inaasahan ganon ito kagusto ang babae para pangarapin na sana nito na ito na lang ang ina nito. Talaga bang gusto mo siyang maging mommy? Aniya nakabado pa rin. Tumango ang bata at ngumiti. Opo, gustong-gusto ko na siyang tawagin na mommy imbes na Ate Mindy. Sumilay ang tipid ng ngiti sa labi niya. Ngunit sa kaloob-looban niya ay nagwawala na ang puso niya sa ideyang iyon. Nang makarating sila sa school ay inabot niya na ang lunchbox nito. Huwag ka mag-aalala. Pakakasalan ko ang Ate Mindy mo para maging mommy mo siya. Aniya sa anak bago ito pumasok sa paaralan. Namilog pa ang mga mata ng anak. Halatang nagustuhan nito ang sinabi niya. Masayang-masaya ito nang tumakbo papasok sa school. Nabuo ang araw ng anak niya dahil lang sa sinabi niya. Ilang saglit ay biglang tumunog ang phone niya at nakita ang pangalan ng tauhan sa screen. Sir, may lead na kami kung saan ang location ng numero na nag-text kay Miss Mindy. Kaya niya kinabig ang manibela upang mag-U-turn sa kinaroroonan niya, patungo sa kung saan man naroon ang lokasyon ng naturang tawag. Kaagad na sumama sa kanya mga taong may alam ng lead. May ibang tauhan na nauna na papunta na roon sa location. May kaba sa dibdib niya habang nasa biyahe sila. Hindi niya alam kung sino nagmamay-ari ng number na yon at kung sino ang may pakanahan ng lahat ng ito. Ilang minuto lang ang biyahe, narating nila ang isang club na kaagad na pinasok ng mga tauhan at tinumbok ang kinaroroonan ng naturang location ng numero. Hanggang sa dinala sila sa isang private room at naabutan
Ang dalawang taong may ginagawang milagro. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Baka wrong send lang po yan ng girlfriend ko. Nagsiselos kasi siya. Ani ng lalaki na nakitang may text nga na gano'n na ipinadala sa numero ni Mendy. Hindi sila kaagad naniwala at kinaladkad ang lalaki palabas ng private room upang dalhin sa van nila. Wala po talaga akong alam. Hindi ko po talaga kilala kung sino yung sinasabi ninyo. Baka aksidente ko lang po na nadaya lang numero. Hindi ko po alam. Maniwala po kayo. Sigaw-sigaw ng lalaki sa sasakyan habang nasa biyahe sila. May kasama siyang dalawang tauhan sa likod na may hawak sa lalaki. Maingay ito, pero nakatuon ang atensyon sa unahan. Bakas ang kaseryosohan sa mga mata. Hindi niya pinaniniwalaan ang anumang sabihin nito. Hindi siya naniniwalang nagkataon lang iyon. Hindi siya naniniwalang aksidente lang. Ayaw niyang maniwalang may masamang nangyari nga sa babae. Pero iyon ang nararamdaman niya. Sana nga, lumayas lang ito dahil nabastos ito. Sana nga, safe lang ito kung nasaan man ito ngayon. Kaya lang hindi niya maalis sa isipan ang mukha na nakita niya noong mabasa nito ang note na iniwan niya. Nagawa pa nitong kumanta-kanta habang naghuhugas ng pinggan, habang naglalaba at nagbihis. Kita ang excitement nito nang makita ang text at umalis. Tapos biglang hindi ito nakabalik sa bahay at hindi sumipot sa usapan nila. Ikanta mo ng mga boss mo kung ayaw mo habang buhay na makulong dito. Nakatayo siya sa labas ng interrogation room. Nakatitig siya sa lalaking walang saplot pang itaas habang patuloy na tumatanggi sa sinasabi ng kanyang tauhan. Hanggang ngayon ay hirap pa rin silang paaminin ito. Ilang saglit ay kumunot ang noo niya nang mapansin ang mapag-vibrate ng phone niya. Hinugot at tininan niya ang nasa screen. Unknown number yon. Hello? Niya na kunot ang noo. Matagal bago nagsalita ang nasa kabilang linya. Ngunit narinig niya ang mga paghinga nito roon. Ilang saglit ay nagsimula ito magsalita. Oh, Austin. Para siyang binuhusan ng isang balding yelo nang marinig ang boses na nasa kabilang linya. Si Mindy, ang babaeng hinahanap, ang nasa kabilang linya. Nasaan ka? Kamusta ka? Sino kasama mo? Pupuntahan ka namin. Huwag mong ipababa ang tawag. Natatarantang sambit niya. Napatingin sa kanya ang mga tauhan niya at sinenyasyan siya ng mga itong i-trace ang tawag. Alerto naman na kumilos agad ang lahat. Huwag na. Tumawag lang ako para sabihin gusto ko nang tapusin ang kontrata sa'yo. Ayoko maging asawa mo. At ginamit lang kita dahil gusto ko rin yumaman. Gusto kong shut up. Huwag kang magsinungaling pa. Alam ko kapag nagsisinungaling ka, nabubulol ka. Niya na nagtatagis ang bagang. Lumayas ako sa bahay. Lumayas ako kasi hindi kita mahal. Lumayas ako kasi ayoko tuparin ang kasunduan natin. Kumuyom ang kamao niya. Iritadong lumapit siya sa monitor ng tauhan niya at nakita niyang sa isang abandonadong building ang kinaroroonan ng tawag. Kung gusto mo talaga akong hiwalayan, sabihin mo muna kung nasan ka. Hindi na kita susundan pa. Pero gusto ko pa rin malaman kung safe ka. Sabihin mo sa akin. Para matapos ang lahat ng to. Niya sa babae. Matagal bago ito nakasagot. Tila may nginig pa sa paghinga nito. Nasa probinsya ako. Umuwi ako. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Ngayon siya mas lalong nakumbinse na kasinungalingan ang lahat ng sinasabi ng babae. Dahil ang lokasyon nito at ang sinasabi nitong lugar ay hindi magkatugma. Kung ganun, huwag kang mag-alala. Ingatan mo ang sarili mo. Niya sa nanginginig na kamay. Hindi na nagsalita si Mindy at pinatay na ang tawag. Tapos ang tawag ay tinungo niya na ang lalaki sa interrogation room. Isang malakas na sapak ang pinakawalan niya dahilan para mahulog ito sa upuan. Dalhin mo kami dito. Sa oras na magsinungaling ka pa,
Hindi ako magdadalawang isip na pasabungin ang pugo mo. Ani niya tapos ay pinakita ang lokasyon na nasa phone niya. Namilog ang mga mata ng lalaki. Umiling ito kaya lang hinugot niya ang baril ng tauhan niya at kinasa, sabay tutok sa ulo ng lalaki. Magsasalita ako. Dadalhin ko kay Ron. Please, huwag niyo akong papatayin. Nanginginig ito nang sa wakas ay nagsalita na ito. Kanina pa nito sinasayang ang oras nila. Kung nakipag-cooperate lang sana agad ang lalaking ito, ay dapat tapos na sila. Binaba niya ang garil, tapos ay umalis. Nauna siya sa sasakyan at kinaladkad na ang ibang tauhan ng lalaking hawak nila upang isakay sa sasakyan. Ito ang magdadala sa kanila sa lugar na kinaroroonan ni Mindy. Oras na nalaman niya kung sino ang may pakana ng lahat ng to, titiyakin niyang malalagot ito sa kanya. Sa kabilang banda, ay basa ng luha ang pisngi ni Mindy habang nakatitig ng masama kay Catherine. Oo, si Catherine ang may pakana ng lahat ng ito. Ang mismong ama nito ang nag-utos dito na itumba siya dahil marami na siyang alam. Sinakyan ni Catherine ang opportunity na ito upang pahirapan siya bago siya patayin. Good girl! Masunurin ka naman pala. Ni Catherine. Pinagbantaan siya nitong papatayin si Ethan nasa school ngayon kapag hindi niya sinunod ang gusto nito. Walang hiya ka. Sarili mong anak papatayin mo para lang sa mga gusto mo. Mas matimbang pa ba sa'yo ang mga gusto mo kaysa sa anak mo? Galit niyang sigaw. Kaya ako siya iniwan kasi hindi naman siya importante sa akin. Tapos tatanungin mo ako ngayon kung importante siya sa akin. Nagpapatawa ka ba? Tsaka wala akong anak ano? Hindi ko siya anak. Tumawa ito matapos sabihin iyon. Natulala siya sa narinig mula rito. Napagtanto niyang tuluyan na nga itong nabaliw. Wala na itong kinikilalang pamilya. Tuluyan na itong nawala sa sarili. Pera, bags, heels, sasakyan at kung ano-anong bagay na mahal ko. Yon ang totoong anak ko. Nakikita mo ba tong Gucci ko? Nito sabay turo sa kumikinang na heels. Yan ang totoong baby ko. Yan ang totoong anak ko. Yan ang anak ko. Tapos tumawa ulit ito. Parang gusto niya magtawag ng doktor para i-check ang utak ng babaeng nasa harapan niya. You've done enough for me. Ngayon, for the last wave. Tapos ay tinuro nito ang mahabang mesa na may kagamitan para sa operasyon. Ihihiga ka mamaya dyan para i-harvest ang mga organs mo. Ibebenta ko mga organs mo to buy another heels, to have money. Bala ko mag-tour sa France. Kaya sana, healthy ang ibang organs mo para malaki-laki rin naman ang kikitain ko. Namilog ang mga mata niya. Kukunin ang lahat ng laman loob niya para ibenta. Ito ang isa sa nakalap niyang data tungkol sa illegal na pagbebenta nito ng mga lamaang loob ng tao. Notorious ang pamilya ni Catherine sa bagay na yon. Kaya ito ang naisip gawin ng mga ito sa kanya ngayon. Kumuyom ang kamao niya. Pumikit siya at naalala ang mga masasayang araw kasama ang mag-ama. Ang mga ngiti ng dalawa ay kaagad na nag-flashback sa isipan niya. Ang mga panahong masayang kasama niya ang mga ito. Unti-unting tumulo ang luha sa pisngi niya. Huling pag-uusap na nila ni Austin iyon. Tapos, kasinungalingan pa ang mga sinabi niya. Sumilay ang mapait na ngiti sa labi niya habang hinahayaan na dumaloy ang masaganang luha sa mga mata niya. Nagawa niya na ang parte niya. Patuloy niyang mamahalin ang mag-ama hanggang sa huling hininga niya. Kaagad na lumabas ang lahat mula sa sasakyan nang marating nila ang exact location. Kaagad silang nagtago upang hindi mahuli. Marami sila pero kailangan nila ng magandang teknik para hindi na makatakas ang iba pa. At baka kung ano ang gawin ng mga nasa loob kay Mindy, oras na malaman ng mga ito na natunto na nila ang lokasyon ng mga ito. Ano ba? Ang bagal kumilos, dalian mo! Bulalas ang isa sa kasamahan nila habang kaladkad ang lalaking bihag nila. Nasa kamay niya ang baril nang tumakbo siya sa malaking poste ng building. Nagtago siya roon at panayang tingin sa paligid bago lumarka. Nagpasalamat siya at may
Alam siya sa mga ganito. Tahimik silang lahat at kalkulado ang bawat kilos. Sinusundan pa rin nila ang pinpoint hanggang sa narating nila ang second floor ng abandonadong building. Nasa baba ang iba sa mga kasama nila upang siguraduhin mababantayan ng ibang kalaban sa baba. Iilan lang ang umakyat upang targetin ng ibang kalaban sa taas. Umabot sila sa taas nang hindi napapansin kaya malaking achievement na iyon. Natuntun na kayo! Isang malakas na sigaw mula sa bihag nila ang sumira ng plano nila. Tapos noon ay kumilos na ang lahat sa taas at bumaba ang lahat ng tauhan upang sa baba makipagputukan. Naiwan ang iba sa taas na nagtatago. Kaagad niyang hinalughog ang buong second floor hanggang sa natagpuan niya ang isang tahimik na silid na may gamit pang ospital. May cardio monitor, may oxygen at may kung ano-anong aparatos para sa pag-oopera. At isang babaeng nakahiga sa pahabang mesa at nakatali ang dalawang kamay at mga paa. Walang malay at nakasuot ng hospital dress. Mindy, bulalas niya nang makilala ito. Kaagad niyang nilapitan ng walang malay na babae. Namimigat ang mga talukap na nagmulat ito ng mata. Kahit sa panaginip, ikaw pa rin ang nakikita ko. Mamamatay na lang ako, ikaw pa rin ang makikita ko. Ganun na lang ba talaga kita kamahal para mangyari to? Tumulong luha nito nang sabihin niyon. Straight, mula sa bibig na sinabi nitong mahal siya nito. Ngayong under ito ng impluensya ng drugs ay hindi nito kaya magsinungaling. Nasasabi nito ang lahat ng walang pag-aalinlangan. See, I told you, nagsisinungaling ka lang nung sinabi mo sa phone na hindi mo ako mahal. Kahit saglit lang kita nakasama, nakilala na kita agad. At masasabi kong hindi ka magaling magsinungaling. Aniya sa babae. Kinuha niya ang scalpel at hiniwa ang tali sa kamay ng babae upang makawala na ito at maalis niya sa ibabaw ng mesa. Nang tuluyan na itong nakawala ay kaagad niya itong binuhat upang ilabas sa silid. Kaagad niyang hinalikan ng noon ito nang makarating sila sa sasakyan niya sa likod. Maririnig ang putukan sa loob. Alam niyang dehado ang mga kalaban dahil iinan lang ang mga to. Hindi kasing dami nila. Stop! Saan mo siya dadalhin? Natigil siya sa ginagawang pagsara sa pinto sa backseat matapos ilapag si Mindy nang marinig ang boses sa likod. Si Catherine, nakatayo roon at may hawak na barel. Nagtagis ang bagang niya nang magtamang mga mata nila ng babae. Wala ka talagang kapaguran, Catherine. Ani at sumilay ang nanunuyang ngiti sa labi niya. Ibaba mo siya at iwan mo siya rito. Darating ngayon ang doktor na mag-oopera sa kanya. I need her organs. I need money. Bulyaw nito habang nakatutok pa ang baril sa kanya. Nagtagis ang bagang niya. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Sa pagmumukha ko pa talaga. Bakit? Di ba yaya lang naman siya ni Ethan? You took her and asked her to play along at magkunwaring asawa mo para layuan kita. That was the stupid stunt of you, Austin Fernandez. Tumawa ito na parang nababaliw na. Yaya lang? No. Umiling siya at sumilay ang matamis ng ngiti. After this, I'm going to marry her. For real. Balang araw magiging masaya kami ng anak namin. Pati si Ethan. She will become a good mother and wife. Habang ikaw, mananatili sa putik. Balang araw, pagbabayaran mo ang lahat ng kasalanan niyo ng pamilya ninyo. Lahat ng kahayupang ginagawa niyo ngayon ay babalik sa inyo. Mark my words, Catherine. Akmang ipuputok ni Catherine ang barel, pero kaagad niyang nabarel ang hawak nitong barel kaya tumilapon. Nagulat ang babae at natulala. Ilang saglit ay may mga tunog ng mga police car na paparating. Kita ang pamumutla sa mukha ni Catherine. Oops, sorry. Mukhang hindi aabot ng balang araw ang karma ninyo. Mukhang ngayon niyo yata agad pagbabayaran niyon. Aniya at pinagmasdan ng luhang nahulog sa mga mata ni Catherine. Itaas ang mga kamay! Itaas ang mga kamay! Sigaw ng pulis nang makarating.
Lahat ng mga nakaligtas na kalaban at nananatiling buhay ay pinasuko rin sa pulis. Ang bihag nila ay napatay sa engkwentro. Pinunasan si Catherine na tila saka lamang natauhan. Please, Austin. Please, help me. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi ko kaya manatili roon. Lumuhod ito sa harap niya habang may posa sa kamay. Alam niyang walang laman ang mga sorry ni Catherine. It's just out of her desperation. Dahil lang gusto nitong takasan ang responsibilidad. Katulad ng ginawa nito sa anak nila. Imbes na harapin ang responsibilidad nila sa anak nila, ay umalis ito at nagwalwal sa labas na animoy buhay dalaga. Catherine was raised like a free wolf. Hindi makokontrol, hindi makikinig, hindi tatanggapin ang kasalanan. Ibababa nito ang sarili upang makatakas lang sa kumunoy. Nakasandal sa balikat niya si Mindy habang tumatakbo ang sasakyan. May ibang nagmamaniobra ng sasakyan at hinayaan niyang makapagpahinga ang babae sa kanyang balikat. Sa mga oras na yon, pinangako niyang hindi na mauulit pa ang nangyaring ito. Ang nangyari ngayon ay kapabayaan niya. Itinoon niya ang mga mata sa labas. Matutuwa ang anak niya sa oras na nalaman nitong ligtas na ang taong importante rito. Pareho sila ng nararamdaman. Dumiretso sila sa ospital. Sa isang private room inilagay ang babae. Mahimbing na ang tulog nito at ilang saglit ay dumating ang katulong na kasama ng anak sa bahay. Si Ate Mindy, ani Ethan na makarating. Tapos ay bumaling siya sa hospital bed kung saan nakahiga ang babae. She's safe now. Tahimik ang paligid habang nakaharap sila sa malaking double door. Hawak ni Austin ang kanyang kamay at pareho silang nakasuot ng formal na damit. Ang eleganteng design ng engranding mansyon ay nagpatingkad ng klasikong aura sa paligid. Animoy na sa isang sinaunang American era sila. Tila isang romantikong larawan ng magkasintahan na maghihiwalay upang hayaang ipadala ang kasintahan sa ibang lugar. Ang takong niya nagsisilbing maingay na tila musika sa lugar dahil sa katahimikan. Umaalingaw-ngaw ang tunog niyon sa bawat yapak. Ang bawat lagapak ay tanda ng kanilang presensya. Nandito ang chairman. Handa na siyang harapin kayo, senyorito. Ang butler na may suot na itim na suit ang nagdala sa kanila sa harapan ng malaking double door. Animoy, isang higante ang nagmamay-ari ng naturang silid dahil sa laki niyon. I'm sorry. Hindi ako magtatagal. Ani Austin ang balingan siyang bilang pamamaalam sa pagpasok nito. Alam niyang ayaw lang nitong bastusin siya ng ama nito. Ayaw nitong makarinig siya ng mga salitang magbibigay lamang ng sakit sa damdamin niya. Alam niya sa sarili niyang masasaktan siya. At kung handa lang sana si Austin doon, ay sisikapin niyang lunukin ng masakit na salita na ibabato. Hindi magrereklamo at magtatanim ng sama ng loob. Sinisiguro niya iyon. Ngunit higit na hindi niya kaya ng lalaki na harapin ang bagay na iyon. Mas takot itong masaktan siya kesa sa masaktan ito. Nakikita niyang kaya nitong salagin ang kahit na anong bala na para sa kanyang wag lang siyang masaktan. Dahil doon ay mas minahal niya ito. Dahil doon ay masasabi niyang talagang malalim pa sa dagat ng Antarctica ang nararamdaman nito sa kanya. Sige. Maghihintay ako dito sa labas. Ngumiti siya. May upuan sa labas para sa mga maghihintay. Samantala, may tila huhusgahan si Austin dahil sa nararamdaman niya. Kalmado siya sa labas ngunit kabaligtaran sa loob. Dahil tila bumabagyo ang kalooban niya sa mga oras na yon. Bumukas ang double door at pumasok siya. Nagsara ulit ang pinto at direktang tumama sa kanya ang mga mata ng ama. Ang nakakayanig ng pagkatao na uri ng mga tingin na tumutusok sa kaluluwa niya. At last, you're here, son. Matalim ang boses nito. Inayos nito ang cufflinks sa dulo ng suit at tumingin muli sa kanya. Siya ay produkto ng istriktong pagpapalaki. Ang ama niya ay tila halimaw sa kanyang paningin. Isang mabingis na leon na walang sinasanto. Bago ito naging negosyante ay sa itong army.
Kung kaya't ang pagpapalaki nito sa kanya ay katulad ng sandalo. Ang trauma ay nagbalik nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ang nakaraan ay nagbalik sa puntong ito. Tila sumasalimbay sa kahit saang sulok ng silid ang multo ng nakaraan. Kahit nagwawala ang puso niya, heto at nagagawa niyang titigan ng direkta sa mga mata ng ama. Ang dahilan ng lahat ay ang babaeng nasa labas na naghihintay sa kanya. Pinapalakas nito ang puso niya kahit nasa labas lamang ito. Magandang umaga. I'm here to clarify some things I told you last week. Buo na ang desisyon kong piliin ang babaeng gusto ko. Kahit tumanggi kayo at alisin man sa akin ang mana, wala akong pakialam. Pakakasalan ko siya. Humugot siya ng malalim na paghinga. Ilang saglit pa ay biglang tumawa ang kanyang ama. Tawa nang may pangungot siya. Akala ko'y babatiin mo ako bago mo malang sinabi ang sadya mo. Napapailing ito. Kumuyom ang kamao niya. Andito lang ako para doon pa. Tumangu-tango ito. Narinig ko ang tungkol sa ginawa niyo sa pamilya ni Catherine. Pinahiya niyo ako sa puntong yon. Kung ganon, ay hindi ako marunong pumili ng taong mapagkakatiwalaan. Nanatili siya nakatitig sa ama. I heard, ang babaeng kasama mo nag-imbestiga at dahilan kaya nadiskubre ang tungkol sa mga iligal na gawain ng mga Cordova. Pumalakpak ang kanyang ama. Papasukin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Bakit mo naman siya iniwan sa labas? Napalunok siya at nagtagis ang bagang ng balingan ng butler ng ama upang senyasan na papasukin ng babae. Ilang saglit pa ay pumasok si Mendy. Kumpara sa kanya, ay puro kalamigan ang nakabalatay sa emosyon sa mga mata nito. Unang bungad pala ng babae ay nakita niya na kung paanong namangha ang kanyang ama sa lakas ng presensya nito. Aaminin niya noong una natakot siya sa aura ng babae. Siya si Mendy Hermosada, ang girlfriend ko. Mendy, ang ama ko. Si Octavio Fernandez. Pakilala niya. May formal na tumango ang babae. Good morning po. Ngumisi ang ama at iniabot ang kamay sa babae. Nagulat siya. Kapag gano'n ang ginawa ng ama, ay alam niyang nagugustuhan nito ang taong kaharap. Inabot naman ni Mendy ang kamay at nakipagkamay rin sa ama niya. Binalingan siya ng ama. Nananatiling seryoso ang kanyang aura habang nakiramdam lang. Ito ang matapang na babae nagpataob kay Hiner. Tila ngayon pa lang, ay gusto kong pakasalan mo na ito kaagad, anak. Ani ng kanyang ama. Nagulat siya at kaagad na naglaro ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Hindi niya lubos maisip na dahil lang sa nalaman nito tungkol kay Mendy, ay aaprobahan kaagad nito ang gusto niya. Binitawan ng ama ang kamay ni Mendy at tumingala sa malaking painting na nasa ibabaw ng malaking silid. Ang family picture nila. Nandoon siya at ang kanyang ina na nakaupo sa single chair, habang nasa likod naman ang kanyang ama katabi niya. Katulad ni Mendy ay malamig na ekspresyon din ang kanyang ina. Napaisip siya. Ito ba ang dahilan kaya inaprobahan nito ang babae para sa kanya? Ilang saglit silang nag-usap hanggang sa nagdesisyon ng ama na hayaan na silang makaalis. Gaan at kaluwagan ang naramdaman nilang dalawa matapos makalabas sa malaking mansyon ng chairman. Si Ethan ay kaagad na bumaba ng sasakyan upang salubungin silang dalawa. Ang tagal niyo, reklamo nito. Sakala nagbitiw ng magaang ngiti si Mendy. Nababasag ang kalamigan sa mukha ni Mendy. Sa oras na si Ethan ang kaharap, nagiging magaan ang aura nito at tila hindi mo na ito makikilala pa. Malamig ang hangin sa dalampasigan. Ang mabining hanging pandagat ay gumugulo sa buhok ng kanyang bride. Si Mendy ay naglalakad sa gitna ng nagsisilbing aisle na buhangin. Nagkalat ang mga rose petals sa buhangin at nasa gilid ang rosas na dekorasyon. Tila aabot pa sa tenga niya ang ngiti niya ngayong nakita na ang maganda niyang bride. Heto na ito at ito na nga ang araw upang tuldukan na nila ang lahat. Magiging isa na sila at hindi na maghihiwalay pa. I do.
Isa sa pinakamagandang ginia na narinig niya matapos magtanong ang pari kay Mendy. Sinagot niya iyon ng madamdaming I do na nagtapos sa halik at sigawan ng mga kakilala nila. Nagsaboy ng mga bulaklak ang mga tao at masayang umalis sila roon kasabay ng mga bisita upang magtungo sa venue. Maingay ang venue at puro kantsawan at sigawan ang pumuno sa paligid. Pumayag sila sa palaro at tradisyonal na money dance. Hindi nagpatalo ang lahat ng bisita sa paglalagay ng pera sa mga damit nila. Hanggang sa nagbagsak ng tseke na may laman. 1 million ang isang lalaking payatot at pandak. Umangat ang kilay niya nang makitang binitiwan siya ni Mindy upang isayaw ang lalaking yon. Bakas ang question sa mga mata niya nang tiningnan ng asawa. Talagang binitiwan siya nito para sa payatot na yon? Nang gagalaiti siya. Kakatapos lang nilang ikasal tapos harap-harapan siya nitong pinagtaksilan. Dahil lang sa payatot na lalaking yon. Iritadong naupo siya sa tabi at pinagmasdan ng dalawa. Kating-kati na siyang paghiwalayin ng dalawa. Kung legal mang manapak sa reception ng bisita, ay baka kanina niya pang ginawa. Uunahin niyang butot balat na ito. Umangat ang kilay niya nang makitang nakikipagtawanan pa si Mendy sa lalaking yon. Samantalang sa kanyang parating seryosong mukha nito at animoy dragon na mga ngain ng tao. Sa kabilang banta ay muntik na mahampas ni Mendy ang kaibigan niyang si Jorex. Di naman ako babalian ng asawa mo yan, di ba? Parang kanina pa gustong manapak nung inagaw kita sa kanya. Nagsisituloy akong ininis ko siya. Nito nabubulong-bulong lang sa kanya. Napangisi pa siya. Ang perang nilagay nito sa damit niya ay joke lang. Hindi naman totoong magbibigay ito ng milyon. Masyadong kuripot itong si Jorex para gawin yon. Ginawa lang nito iyon upang testingin ang pasensya ng asawa niya. Heto ang napala ng lalaki. Kita niya ang pagsisisi sa mukha ni Jorex ngayong minu-minuto na itong nakakatanggap ng mga nakamamatay na tingin mula kay Austin. Ilang saglit pa ay lumapit si Austin at sabay silang bumaling ni Jorex dito. Pare, ikaw pala. Patawa-tawa pa si Jorex. At imbes na ngumiti si Jorex ay binigyan nito ng nakamamatay na tingin ni Austin. Animoy papatay na si Jorex sa uri ng mga tingin nito. Kukunin ko ng asawa ko. Anim to na anim mo inagawan at kukunin ulit ang inagaw rito. Napakamot sa batok si Jorex at inilahad siya kay Austin. Sure. Sige, Mindy, congratulations. Happy honeymoon. Tsaka sumibat ang kaibigan na anim mo ay sinalaban ng puwet. Sino ba yung butot balat na yon? Intro pa lang ni Austin, alam niya nang eretado ito. Kaibigan ko yon, si Jorex. Ani ang natatawa, tinawag ng asawa sa kaibigan niya. Bigla na lang nitong kinuha ang cheque na dinikit ng kaibigan niya sa gown niya. Tapos, nilagay ito sa palad niya. Kaya kong higitan yan. Susoli natin yan sa kanya. Bibili niya na lang ng pampatabang perang yan. Nito. Napahagalpak siya ng tawa. Doon natigilan si Austin. First time nitong nakita siyang tumatawa ng ganon. Nakakatawa naman kasi talaga ang sinabi nito. Nakatitig lang ito sa kanya hanggang sa tumigil siya sa pagtawa. Tila manghang-mangha pa rin ito habang nakatitig sa kanya. Tumigil ka nga. Yung lalaki yun, kaibigan ko lang yun. Tsaka, malaking utang na loob natin doon. Siya yung hacker na nakadiskubre sa mga illegal business ng pamilya ni Catherine. O hindi dahil sa kanya, hanggang ngayon nakatali ka pa rin kay Catherine at baka hindi tayo na ikasal ngayon. Napanganga si Austin. Hindi rin ito inasahan ng mga sinabi niya. Yung tutubi na yon? Bulalas ni Austin. Sabay turo kung saan dumaan si Jorex. Jorex, hindi tutubi. Pagtatama niya. Kinabig siya ng asawa at idinikit sa dibdib nito. Di ko pa rin siya mapapatawad. Hinawakan ka niya sa bewang. Dito sa kamay. Tapos nagtatawanan pa kayo kanina. Reklamo nito na animoy bata. Napangisi na lang siya at umiling-iling. Niyakap niya ang asawa upang tumigil na ito sa kakaselos. Seloso at isip bata kapag kasama niya si Austin. Habang magkasama sila, ay unti-unti nitong nilalabas ang totoong kulay nito. Mga ugaling siya lang nakakakita. May mga bagay na eksklusibo ang para lang sa kanilang dalawa.
Magkaiba ang characteristics nilang dalawa pero tila patuloy pa rin silang nilalapit sa isa't isa. Maraming flaws pero sinasabayan lang nila at hindi sumasalungat. Tinatanaw niya ang anak nilang dalawa, si Ethan. Kasayaw naman nito ang babaeng kalaro nito kanina. Gumagaya-gaya ang dalawa sa mga may edad na sumasayaw sa dance floor. Bakas ang kainosentehan sa mga mata habang ine-enjoy ang kabataan. Walang sinasayang na oras upang malungkot. Walang pinapalampas sa pagkakataon para sumaya at ikulong ang sarili sa dilim. Sa tingin mo ba? Bagay naman sila paglaki nila, di ba? Biglang nagsalita si Austin. Nakatingin din pala ito sa anak nila at sa babaeng kasama ng anak nila. Bata pang anak mo. Unahin niyo munang pag-aaral. Aniya at sumimangot. Ngayong opisyal niya ng anak si Ethan ay gagawin niya ang lahat upang ibigay ang mga bagay na hindi nito nakuha mula sa ina nito. Tinupad niya ang pangarap nitong maging ina nito. Tinupad niya ang pangarap ni Austin na maging asawa nito. At tinupad niya ang pangarap niya para sa sariling maging pamilya ang mag-ama na ito na sinayang ng taong minsan na rin na dumaan at nag-iwan sa mga ito. Pinapangako niyang iingatan niya ang pamilyang ito at ituturing na kayamanan. Pupunan niya ang mga panahong pinagkait sa mga ito. Siya ang magsisilbing ilaw sa tahanang minsan na rin nawala ng liwanag at matagal na naghirap sa gitna ng kadiliman. Hindi siya mapupunde at sisikaping magliwanag hanggang sa huli. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!